Itapon mo ang basurang iyan sa labas, Ramil. Hindi natin kailangan ng isang katulong na baog sa respeto sa pamamahay na ito. Isang malakas na sampal ang nagpabagsak kay Nerissa sa malamig na sahig habang sa silid tulugan ay naririnig ang halakhak ng kabit ng kanyang asawa. Ang huling sentimo para sa gamot ng kanyang may sakit na anak ay ninakaw pa ng kanyang biyenan. Ngunit sa pagpunit ng kanyang lumang damit isang bituin, ang kikinang isang lihim na magpapabagsak sa mga mapangapi. Sino nga ba ang tunay na basurang itatapon sa huli? Magsisimula na ang paniningil ng dugong bughaw. Hindi ko na matiis ang amoy ng lansa at pagod ng babaeng iyan, Clarice. Para siyang basahang luma na nakasabit sa leeg ko, mabigat, marumi at nakakasuka. Ang boses ni Ramil ay galing sa loob ng kanilang kwarto, malamig at matalas, gaya ng isang patalim na dumausdos sa puso ni Nerissa. Sa labas ng pintuan, nakaluhod si Nerissa sa malamig na semento ng pasilyo na mamanhid, ang mga kamay, habang hawak ang isang basang trapo. Kapatid ng katahimikan ang kanyang paghinga, pilit na sinusupil ang bawat hikbi upang hindi makaabala sa laro ng tadhana. Kagagaling lang niya sa likod bahay, kung saan nilabhan niya ang gabundok na damit ng pamilya Sarmiento sa ilalim ng tirik na araw, kahit pa ang kanyang katawan ay nanginginig sa taas ng lagnat. Sa kanyang maliit na bulsa, mahigpit niyang hinahawakan ang 50 piso, ang huling barya na itinatago niya, para ibili ng paracetamol para sa anak nilang si Mayumi, na kanina pa dumadaing sa init ng katawan. Ramil, honey, why don't you just throw her out? I'm here now. Hindi mo na kailangan ng isang martyr na asawang mukhang katulong kapad. Sagot ng isang boses babae na puno ng pangungutya, si Clarice. Isang malakas na tawa ang sumunod na narinig ni Nerissa. Ang tawang iyon ay tila mga bubog na pumasok sa kanyang pandinig. Ang asawa niyang nangako sa harap ng altar, ang lalaking pinagsilbihan niya ng 5 taon, nang walang reklamo, ay kasalukuyang hinahayaan ng ibang babae na apakan ang kanyang pagkatao sa loob mismo ng kanilang tahanan. Biglang bumukas ang pinto. Hindi si Ramil ang lumabas kundi si Doña Belinda, ang kanyang biyenan, na ang mga mata ay laging puno ng puot at pagmamaliit. Tumigil ang matanda sa harap ni Nerissa, ang kanyang mga mamahaling tsinelas ay halos dumikit na sa daliri ng manugang. Bakit ka nakatunga nga dyan, tapos mo na ba ang mga labahin at ano iyang hawak mo? Mabilis na tanong ni Belinda bago biglang hablutin ang kamao ni Nerissa. Mama, sandali lang po, pera po yan para sa gamot ni Mayumi. May sakit po ang bata. Pagsusumamo ni Nerissa, ang kanyang boses ay garalgal, halos magmakaawa. Ngunit isang mapait na ngiti lamang ang isinagot ng matanda. Sapilitan niyang binuksan ang palad ni Nerissa at kinuha ang lukot-lukot na papel na pera. Gamot, nilalagnat lang ang bata, huwag mong gawing dahilan para magtago ng pera sa akin. Ibibili ko ito ng bagong abaniko dahil masyadong mainit sa loob ng kasino kanina. At ikaw, magluto ka na ng hapunan. Gusto ni Clarice ng sinigang na hipon. Siguraduhin mong masarap, kundi ay malilintikan ka sa akin. Tinalikuran siya ni Belinda, dala ang huling pag-asa ni Nerissa para sa kanyang anak. Nanatiling nakaluhod si Nerissa, ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo, hindi dahil sa lagnat, kundi dahil sa mga luhang pilit niyang ipinipigil. Ang bawat patak ng pawis sa kanyang noo ay tila naging yelo sa lamig ng kanyang nararamdaman. Dahan-dahang tumayo si Nerissa. Pumasok siya sa loob ng silid, hindi para lumaban kundi para kunin ang kanyang anak na natutulog sa maliit na kutsyon sa sahig. Ngunit ang bumungad sa kanya ay ang tanawing kailanman ay hindi mabubura sa kanyang gunita. Si Ramil at Clarice magkayakap sa ibabaw ng kama na siya mismo ang nag-ayos ng sapin kaninang umaga. At ang mas masakit, si Clarice ay suot ang lumang bestidong kulay asul na tanging alaala ni Nerissa mula sa kanyang pumanaw na ina. Ramil, bakit? Ang tanging lumabas sa tuyot na labi ni Nerissa. Lumingon si Ramil, walang bakas ng pagsisisi, kundi puro yamot. Nerissa, huwag kang gumawa ng eksena. My God, ang dumi mo. Lumabas ka muna, hindi mo ba nakikitang may bisita ako? Bisita, Ramil, asawa mo ako. At anak natin ang batang iyan na may sakit sa tabi nyo. Paano nyo nagagawa ito? Ang boses ni Nerissa ay nagsimula ng manginig sa galit at pait. Tumayo si Ramil, lumapit kay Nerissa at hinawakan siya ng mahigpit sa braso. Ang sakit ng pagkabaon ng mga daliri nito ay hindi maikukumpara sa sakit sa kanyang dibdib. Huwag mo akong sisigawan sa sarili kong bahay. Wala kang silbi kundi ang maglaba at maglinis. Ngayon umalis ka rito bago ko pa makalimutan na babae ka. Sa gitna ng kaguluhan, nagising si Mayumi at nagsimulang umiyak. Mama, masakit ang ulo ko.
Sinubukan ni Nerissa na lumapit sa anak, ngunit hinarang siya ni Clarice habang nakataas ang kilay. Oops, look at you, you're so pathetic. Ramil, do something. She's annoying. Sa isang iglap na wala ang lahat ng pasensya ni Ramil, itinulak niya si Nerissa ng buong lakas upang paalisin sa kwarto. Ang katawan ni Nerissa na lupaypay na sa pagod at lagnat ay walang laban. Tumama ang kanyang likod sa gilid ng pinto bago siya tuluyang nahulog sa hagdanan. Ang bawat baitang na tinatamaan ng kanyang katawan ay tila isang malakas na hampas ng katotohanan, hanggang sa marating niya ang pinakababang bahagi ng hagdan. Ang huling narinig ni Nerissa, bago dumilim ang lahat, ay ang malakas na halakhak ni Clarice at ang malamig na boses ni Doña Belinda na nagsasabing, "Hayaan mo siya dyan, nag-iinarte lang yan para kaawaan." Sa kanyang pagbagsak naputol ang manipis na kadena ng kanyang kwintas. Isang maliit na medalyon ang gumulong sa sahig, kumikinang sa ilalim ng ilaw isang bituing ginto na may nakaukit na pangalang hindi kailanman narinig sa loob ng bahay na iyon. Isang pangalang magiging mitya ng kanilang pagguho. Nakahandusay si Nerissa duguan at walang malay. Sa kabilang dako ng lungsod isang matandang lalaki ang nakatayo sa tapat ng bintana ng isang mansyon, hawak ang isang luma at kupas na larawan ng isang sanggol habang bumubulong sa hangin. "Nasaan ka na aking bituin? Kailan kita mahahanap? Sapat na ba ang pagtitiis para sa isang pag-ibig na matagal nang pumanaw o kailangan munang madurog ang puso upang mahanap ang tunay na sarili sa gitna ng mga anino? Gumising ka na riyan, Nerissa. Hindi ka bayad para matulog sa sahig na parang mamatay na aso. Marami pang labahin sa likod at nagugutom na ang asawa mo." Ang boses ni Doña Belinda ay tila isang malamig na buhos ng tubig na gumising sa diwa ni Nerissa. Idinilat niya ang kanyang mga mata, ngunit agad ding napapikit dahil sa matinding kirot na humahalayhay sa kanyang sentido. Ang amoy ng floor wax at ang malansang amoy ng sarili niyang dugo ang sumalubong sa kanyang pang-amoy. Dahan-dahan siyang bumangon, ang bawat galaw ay isang kalbaryo ng sakit. Napansin niya ang putol na kadena sa sahig. Sa kabila ng pagkahilo, mabilis niyang kinubli ang medalyong ginto sa loob ng kanyang palad, bago pa ito makita ng kanyang biyenan. Alam ni Nerissa ito na lamang ang tanging bagay na nag-uugnay sa kanya sa isang nakaraang, hindi niya matandaan isang nakaraang puno ng liwanag bago siya naging isang alila sa bahay na ito. "Mama, ang ulo ko po. Nahulog po ako." Pabulong na sabi ni Nerissa, ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. "Kasalanan mo, masyado kang madrama kaya katuloy nahulog sa hagdan. Nag-iinarte ka para lang mapansin ni Ramil pero tingnan mo hindi ka man lang niya binalikan kagabi dahil masaya siya sa piling ni Clarice." Singhal ni Belinda habang nakapamewang. "Tumayo ka na riyan, magluto ka ng almusal. Gusto ni Clarice ng champorado at tuyo. At siguraduhin mong hindi sunog dahil ayaw niya ng mapait." Sa halip na tulong, isang utos na naman ang tinanggap ni Nerissa. Sa mundong ito ng mga sarmiento, ang kanyang sakit ay isang abala at ang kanyang luha ay isang kasalanan. Pilit siyang tumayo gamit ang mga nanginginig na binti at naglakad patungo sa kusina. Ang bawat hakbang ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga pako. Habang nagluluto, narinig niya ang tawanan ni Ramil at Clarice mula sa dining room. "You know, Ramil, your house is okay but it needs a total makeover. Masyadong old-fashioned ang taste ng asawa mo. It smells like cheap laundry soap everywhere." Pagrereklamo ni Clarice sa wikang Taglish na tila ba hindi naririnig ni Nerissa na nasa kusina lang. "Don't worry, babe. Kapag nakuha ko na ang pirma ni Nerissa sa lupa sa Batangas, we can buy that condo in Makati. Hayaan mo na ang housemaid ko rito, she's used to it." Sagot ni Ramil na sinundan ng isang halik na sadyang ipinarinig sa kanya. Kumulo ang dibdib ni Nerissa, hindi sa galit, kundi sa isang malalim na pagkapagod. Hindi lamang ang kanyang katawan ang bugbog, kundi pati ang kanyang kaluluwa. Ang lupang binabanggit ni Ramil ay ang tanging pamana ng babaeng nagpalaki sa kanya sa Batangas, ang maliit na dampa kung saan siya unang nangarap ng isang masayang pamilya. Pagkatapos maghain, pumasok si Nerissa sa maliit na silid sa ilalim ng hagdan kung saan nakahiga si Mayumi. Nakita niya ang kanyang anak na hawak ang paborito nitong manika, isang lumang manika na gawa sa basahan na tinahi ni Nerissa. Ngunit laking gulat niya nang makitang sira-sira na ito. Ang ulo ng manika ay halos matanggal at ang mga tahi ay sadyang ginupit. "Mama, sinira po ni Tita Clarice. Sabi niya pangit daw po ito, parang tayo." Umiiyak na sumbong ng bata. Dito na hindi nakapagpigil si Nerissa.
Niyakap niya ang anak ng mahigpit, ang kanyang mga luha ay pumatak sa buhok ni Mayumi. Sa gitna ng dilim ng silid, kinuha niya ang isang karayom at sinulid mula sa kanyang taguan. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng isang maliit na bumbilya, dahan-dahang tinahi ni Nerissa ang manika. Ang bawat tusok ng karayom ay tila isang pangako sa kanyang sarili. Hindi bale nang siya ang masugatan, huwag lang ang kanyang anak. Habang humihikbi ng walang tunog, muli niyang binuo ang mukha ng manika, pilit na ibinabalik ang ngiti nito kahit ang sarili niyang ngiti ay matagal nang nabaon sa limot. Tahan na, Mayumi, aayusin ni Mama ang lahat. Walang makakasakit sa iyo habang narito ako. Bulong niya sa anak, isang pangakong mas mabigat pa sa bundok. Ngunit ang katahimikan ay muling binasag ng isang malakas na kalabog sa pinto. Pumasok si Ramil, ang mukha ay pulang-pula sa galit habang hawak ang ilang piraso ng papel. Nerissa, ano itong nalaman ko? Bakit tumanggi ang bangko sa loan ko gamit ang titulo ng lupa mo sa Batangas? Sabi nila may encumbrance daw. Ano ang ginawa mo? Sigaw ni Ramil habang hinahablot ang balikat ni Nerissa. Ramil, hindi ko ibebenta ang lupang iyon. Iyon na lang ang natitira sa amin ni Mayumi kapag wala na tayo. Sagot ni Nerissa, pilit na nagpapakatatag. Isang nakakatakot na ngiti ang sumilay sa labi ni Ramil. Ah, ganun ba? Akala mo ba may pagpipilian ka pa, Doña Belinda, na ang nagpapatakbo ng buhay mo simula nang pumasok ka rito? Utang mo sa amin ang bawat butil ng kanin na kinakain niyo ng anak mong sakitin. Pirma o palalayasin ko kayo rito sa kalsada ngayon din. Kinaladkad ni Ramil si Nerissa, palabas ng silid, hindi pinansin ang iyak ni Mayumi. Sa sala naghihintay si Doña Belinda at Clarice, tila nanonood ng isang teleserye sa totoong buhay. Pirman mo na, Nerissa, huwag ka nang magmalinis. Alam nating lahat na wala kang pupuntahan. Kutsang sabi ni Clarice habang pinaglalaroan ang kanyang buhok. Habang nakahawak si Nerissa sa panulat, ang kanyang kamay ay nanginginig. Ngunit sa kanyang isipan umalingaw-ngaw ang isang misteryosong alaala. Isang boses ng isang lalaki na tumatawag sa kanya ng aking bituin. Sino ang lalaking iyon? At bakit tila mas makapangyarihan ang boses na iyon kaysa sa mga sigaw ni Ramil? Bago pa sumayad ang panulat sa papel, isang malakas na katok ang narinig mula sa kanilang gate. Isang itim na sasakyan na may plakang Villacorte ang nakatigil sa labas. Sino yan? Wala tayong inaasahang bisita, takang tanong ni Belinda. Pumasok ang isang lalaking nakabarong, si Attorney Andres Lacuesta. Ang kanyang mga mata ay agad na dumapo kay Nerissa, particular na sa bituin sa kanyang balikat na bahagyang nakalantad dahil sa punit na baro. Gusto kong makausap ang nagmamay-ari ng bahay na ito, seryosong sabi ng abogado. Dahil ang babaeng hawak nyo ay maaring ang taong 30 taon na naming hinahanap. Natigilan ng lahat. Nanigas si Ramil habang si Nerissa ay napahawak sa kanyang dibdib kung saan nakatago ang medalyong ginto. Anong sikreto ang dala ng abogadong ito? At handa na ba si Nerissa na harapin ang katotohanang ang kanyang buong buhay ay isang malaking kasinungalingan? Ilabas mo ang titulo ng lupa, Nerissa. Huwag mong hintayin, nakalad ka rin kaya sa harap ng abogadong iyan. Ang asik ni Ramil ay tila kuryenteng gumagapang sa batok ni Nerissa habang hinihila siya nito paitaas sa hagdanan palayo sa sala kung saan naghihintay si Attorney Andres. Ang higpit ng pagkakahawak ni Ramil sa kanyang braso ay nag-iiwan na ng mamasamasang bakas ng pasa. Ngunit mas matindi ang kaba sa dibdib ni Nerissa. Sa baba nakatingala si Doña Belinda na may mapang-aping ngiti, habang si Clarice ay tila nanonood ng isang nakakaaliw na palabas, habang humihigop ng kape. Ramil, bitawan mo ako. Bisita mo ang lalaking iyon, bakit kailangan mong gawin ito? Ang pabulong na sigaw ni Nerissa, pilit na hindi ipinaparinig sa abogado ang gulo sa loob ng kanilang pamamahay. Hindi ko siya bisita. Narito siya para sa isang missing person, pero alam kong ang lupa mo ang kailangan niya. Pirmahan mo na ang waiver na ito bago ko pa maisipang saktan ka ng lalong matindi. Ang boses ni Ramil ay puno ng desperasyon at kasakiman. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, tila isang hayop na nasusukol. Narating nila ang itaas na bahagi ng hagdanan. Dito ang bawat hininga ni Nerissa ay tila naging isang panalangin. Sa gitna ng agawan, pilit na kinukuha ni Ramil ang suot-suot na maliit na pitaka ni Nerissa na nakasabit sa kanyang baywang kung saan nakatago ang huling pag-asa ng kanyang anak. Ayoko, Ramil, para kay Mayumi ito, para sa kinabukasan ng anak natin, pilit na pagpigil ni Nerissa.
Wala akong pakialam sa batang iyan. Ang kailangan ko ay pera. Isang malakas na sampal ang nagpalingon sa mukha ni Nerissa. Ang tunog ng palad na tumama sa pisngi ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan sapat na upang mapatigil maging ang mga tao sa ibaba. Sa sakit at gulat nawalan ng balanse si Nerissa. Ang kanyang paa ay sumabit sa gilid ng basahan. Sa isang iglap ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Ang dulo ng hagdanan ay tila isang bangin na handang lumamon sa kanya. Isang malakas na tulak ang naramdaman ni Nerissa mula sa mga kamay ng asawang dapat ay nagtatanggol sa kanya. Ang kanyang katawan ay bumulusok pababa, tumatama sa bawat baitang ng matigas na kahoy. Isang malakas na kalabog ang narinig sa bawat pagbagsak, kasabay ng tila pagkapunit ng kanyang hininga. Sa pinakahuling baitang ang katawan ni Nerissa ay huminto sa tapat mismo ng mga sapatos ni Attorney Andres. Ang kanyang buhok ay nakakalat sa sahig, at mula sa kanyang bibig ay may dumanak na kaunting dugo. Ngunit sa pagkakataong ito may isang bagay na hindi na kayang itago ng kadiliman. Ang manipis na kadena sa kanyang leeg ay tuluyan ng naputol. Ang gintong medalyon na may hugis na bituin ay gumulong at huminto sa gitna ng sala. At dahil sa punit na tela sa kanyang balikat na lantad, ang isang marka isang bintana sa kanyang tunay na pagkatao. Isang balat na hugis bituin mapula at malinaw na tila nagliliyab sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Diyos ko! Ang tanging nasabi ni Attorney Andres. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang dahan-dahang pinupulot ang medalyon. Tinitigan niya ang nakaukit na letrang V sa likod nito. Ang bituin ng pamilya Villacorte. Anong ginagawa mo? Huwag mong hawakan iyan. Akin yan, sigaw ni Ramil habang mabilis na bumababa ng hagdan. Halata ang takot sa kanyang mukha. Ngunit hindi siya hinayaan ni Andres na makalapit. Huminto ang abogado sa harap ni Nerissa, na ngayon ay wala ng malay ngunit ang mga daliri ay tila humahawak pa rin sa hangin, tila naghahanap ng isang kamay na sasagip sa kanya. Makinig kayong mabuti. Ang seryosong boses ni Andres ay tila isang hatol ng kamatayan para sa mga Sarmiento. Ang babaeng ito ay hindi nyo katulong at lalong hindi nyo siya pag-aari. Siya ang nawawalang anak ni Don Leandro Villacorte. At ang bawat pasabawat sugat at bawat patak ng dugong na wala sa kanya sa pamamahay na ito ay pagbabayaran ninyo ng higit pa sa inyong buhay. Namutla si Doña Belinda. Ang abaniko sa kanyang kamay ay nalaglag sa sahig ng walang tunog. Si Clarice ay napaatras, ang kanyang mga mata ay puno ng kaba. Alam nilang lahat ang kapangyarihan ng pangalang Villacorte, isang pamilyang kayang bumili ng katarungan at bumura ng kaaway sa isang pitik lamang. Habang dahan-dahang binubuhat ni Andres ang walang malay na si Nerissa, ang tanging naiwan sa loob ng bahay ay ang mabigat na katahimikan ng paniningil. Isang katanungan ang naiwan sa isipan ng mga Sarmiento. Paano nila haharapin ang galit ng isang amang 30 taon na naghintay para sa kanyang bituin at para kay Nerissa habang ang kanyang diwa ay lumulutang sa pagitan ng dilim at liwanag, tila narinig niya ang isang banayad na tinig. Tahan na anak, narito na si Papa. Hinding-hindi ka na nila masasaktan muli. Ito na ba ang wakas ng kanyang paghihirap o simula lamang ng isang mas masalimuot na laban para sa kanyang dangal at sa kanyang anak? Huwag mong subukang hawakan siya, Ramil. Ang kamay na nanakit sa kanya ay walang karapatang dumampi sa kanyang balat kailanman. Ang boses ni Attorney Andres ay tila isang pader ng yelo na humarang sa pagitan ni Ramil at ng sugatang si Nerissa. Sa labas ang ugong ng mamahaling makina ng sasakyan ay nagpatahimik sa ingay ng paligid. Hindi nagtagal ang pintuan ng bahay ng mga Sarmiento ay bumukas at pumasok ang dalawang lalaking nakauniporme ng itim mga tauhan ni Don Leandro. Attorney, baka nagkakamali kayo. Pulot lang sa Batangas ang babaeng iyan. Paanong magiging Villacorte ang isang hamak na labandera? Ang boses ni Doña Belinda ay puno ng panginginig, ngunit hindi dahil sa awa, kundi dahil sa takot na mawala ang kanyang tinitindigang dangal. Ang mga bituin ay hindi nagsisinungaling, madam. Malamig na sagot ni Andres habang maingat na binubuhat si Nerissa mula sa malamig na sahig. At ang katotohanan ay may paraan upang lumabas sa kabila ng inyong mga panlilinlang. Sa sandaling iyon, ang diwa ni Nerissa ay lumulutang sa pagitan ng dilim at liwanag. Naramdaman niya ang init ng isang Amerikana na ibinalot sa kanyang nanginginig na katawan. Ang amoy ng lansa ng dugo at amoy ng floor wax ay napalitan ng bango ng mamahaling pabango at kalinisan.
Ngunit sa gitna ng kanyang kawalan ng malay isang imahe, ang sumabog sa kanyang isipan ang mukha ng kanyang anak na si Mayumi. Yumi! Ang mahinang bulong na lumabas sa mga labi ni Nerissa. Isang butil ng luha ang gumulong mula sa kanyang nakapikit na mata, pilit na dumadaloy sa gitna ng mga pasa sa kanyang pisngi. Narinig ito ni Andres. Tumingin siya sa paligid at nakita ang isang maliit na bata na nakasilip sa siwang ng pinto sa ilalim ng hagdanan. Ang mga mata ni Mayumi ay puno ng takot, ang maliit na kamay ay mahigpit na nakakapit sa sirang manika na tinahi ni Nerissa. Kunin niyo rin ang bata, utos ni Andres sa kanyang mga tauhan. Ngunit bago pa makahakbang ang mga lalaki, mabilis na hinarangan ni Doña Belinda ang pinto ng silid ni Mayumi. Ang kanyang mukha ay tila naging isang maskara ng kasamaan. Hindi niyo pwedeng kunin ang apo ko si Mayumi. Dito lang siya sa akin. Mama, bitawan mo ang bata, sigaw ni Ramil, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Andres. Tila nagmamakaawa na huwag siyang isuplong. Hindi, ang matigas na sagot ni Belinda. Kung kukunin niyo si Nerissa, iwan niyo ang bata. Hanggat narito si Mayumi, may alas pa tayo laban sa mga Villacorte. Ito ang malupit na katotohanan. Sa gitna ng pagkakataon para sa kaligtasan, ginamit ni Belinda ang sarili niyang apo bilang bihag. Alam ni Andres na hindi sila pwedeng gumamit ng dahas sa harap ng bata, at ang kalagayan ni Nerissa ay critical, kailangan na itong madala sa ospital sa lalong madaling panahon. Dadalhin namin si Nerissa, ang seryosong banta ni Andres, habang tinititigan si Belinda sa mga mata. Ngunit tandaan ninyo ito, bawat minuto na ilalayo niyo ang bata sa kanyang ina, bawat luha na papatak mula sa mga mata ni Mayumi, ay magiging dagdag na taon sa inyong pagdurusa sa kulungan. Babalik kami, at sa susunod kasama na namin ang buong puwersa ng batas. Habang isinasakay si Nerissa sa sasakyan, ang huling narinig niya ay ang malakas na iyak ni Mayumi mula sa loob ng bahay. Mama, huwag mo akong iwan. Ang puso ni Nerissa na tila tumigil na sa pagtibok dahil sa sakit ng katawan ay muling kumitig sa tindi ng pait. Gusto niyang bumangon, gusto niyang sumigaw, ngunit ang kanyang katawan ay tila isang bilanggo ng sarili nitong kahinaan. Ang bawat paglayo ng gulong ng sasakyan sa bahay na yon ay tila pagpunit sa isang bahagi ng kanyang kaluluwa. Sa loob ng sasakyan, dahan-dahang idinilat ni Nerissa ang kanyang isang mata at nakita ang isang matandang lalaki na nakaupo sa kanyang tabi. Si Don Leandro. Ang mga mata nito ay puno ng luhang hindi mailabas at ang nanginginig nitong kamay ay humawak sa daliri ni Nerissa. Patawarin mo ako, anak. 30 taon na huli si Papa. Bulong ng matanda. Sa gitna ng sakit at labo ng paningin, naramdaman ni Nerissa ang isang bagay na hindi niya naramdaman sa loob ng mahabang panahon, ang pakiramdam na siya ay mahalaga. Ang pakiramdam na siya ay pag-aari ng isang taong hindi siya sasaktan. Ngunit paano siya magiging masaya sa piling ng kanyang tunay na ama kung ang kanyang puso, ang kanyang anak ay nananatili sa kamay ng mga halimaw habang ang sasakyan ay bumabagtas sa dilim patungo sa pinakamalaking ospital sa Maynila? Isang tahimik na panata ang nabuo sa isipan ni Nerissa. Hindi na siya ang babaeng laging yumuyuko. Hindi na siya ang asawang pwedeng apakan. Mayumi, hintayin mo si Mama, yung huling kaisipan ni Nerissa bago siya tuluyang lamunin ng kawalan ng malay. Hinding-hindi ko hahayaan na maging katulad kanila. Hinding-hindi. Sa bahay ng mga Sarmiento, isang madilim na plano ang sinisimula ni Doña Belinda. Ihanda mo ang mga gamit, Ramil. Itatago natin ang bata. Hindi nila makukuha ang yaman ng mga Villacorte ng ganoon kadali. Ang digmaan ay kasisimula pa lamang. At sa pagkakataong ito, ang bituin ay hindi na lamang basta kumikinang, ito ay magliliyab upang sunugin ang lahat ng dumi sa kanyang daanan. Huwag kang maliligo sa sarili mong luha, anak. Ang mga Villacorte ay hindi umiiyak dahil sa pang-aapi. Umiiyak tayo dahil sa galit na magpapabago sa mundo. Ang boses ni Don Leandro ay tila isang malalim na instrumento na umalingaw-ngaw sa loob ng puti at napakalinaw na silid ng ospital. Idinilat ni Nerissa ang kanyang mga mata at agad siyang nabulag sa labis na katingkaran ng paligid. Hindi ito ang kisame ng kanyang madilim na silid sa ilalim ng hagdanan. Walang agyo, walang amoy ng lumang kahoy at walang tumutulong tubig mula sa sirang bubong. Sa halip, ang amoy ng mga sariwang puting liryo at ang marangyang bango ng malinis na linen ang bumalot sa kanya. Ngunit sa kabila ng karangyaan,
Ang kanyang puso ay tila isang tuyong dahon na hinahampas ng malakas na hangin. Mayumi po, ang anak ko, ang unang salitang namutawi sa kanyang labi basag at puno ng takot. Dahan-dahang lumapit si Don Leandro at naupo sa tabi ng kanyang kama, ang matanda na kilala sa buong bansa. Bilang isang haligi ng bakal sa mundo ng negosyo, ay may mga matang puno ng pagsisisi habang nakatingin sa kanyang anak. Hinawakan niya ang kamay ni Nerissa, ang kamay na magaspang dahil sa paglalaba, ang kamay na may mga peklat ng pagtitiis. Ligtas ka na rito, Nerissa. Walang makakapasok na sarmiento sa silid na ito. Binabantayan tayo ng mga tauhan ko, mahinahong sabi ni Leandro. Magpahinga ka muna, ang iyong katawan ay mahina pa dahil sa lagnat at sa pinsala ng iyong pagkahulog. Paano ako magpapahinga habang ang anak ko ay nasa kamay ng mga halimaw na iyon? Isang hikbi ang kumawala sa dibdib ni Nerissa habang sinusubukan niyang bumangon. Hindi niyo sila kilala. Si Doña Belinda gagawin niyang kasangkapan si Mayumi. Gagamitin niya ang bata para saktan ako. At iyon ang hinding-hindi ko hahayaan. Ang mabilis na sagot ni Leandro, ang kanyang tinig, ay naging kasing pait ng lason. Attorney Andres is already working on the legal custody. But for now, we have to play their game. Pinoprotektahan nila ang bata dahil alam nilang si Mayumi ang kanilang tanging kalasaglaban sa akin. Kinuha ni Don Leandro ang isang mangkok ng mainit na sopas mula sa gilid ng mesa. Dahan-dahan niyang kinuha ang kutsara at hinihipan ang mainit na sabaw bago ito itapat sa labi ni Nerissa. Sa loob ng 5 taon, sa piling ng mga sarmiento, walang sino man ang nagpakita ng ganitong uri ng pagkalinga sa kanya. Lagi siyang tinitira ng malamig na tira-tirang pagkain, lagi siyang pinapagalitan kapag humihingi ng dagdag. Sa pagdampi ng mainit na sabaw sa kanyang dila, tila natunaw ang yelo sa puso ni Nerissa. Tinitigan niya ang kanyang ama, ang lalaking 30 taon niyang hindi nakasama. Ang bawat kunot sa noo nito ay tila nagkukwento ng mga gabing hindi ito nakatulog sa paghahanap sa kanya. Bakit po ninyo ako hinahanap? Tanong ni Nerissa, ang luha ay muling naglandas sa kanyang pisngi. Isang hamak na labandera lang po ako. Bakit po ninyo itatapon ang yaman niyo para sa akin? Hinawakan ni Leandro ang mukha ng kanyang anak. Ang kanyang hinlalaki ay maingat na pinapahid ang luha nito. Dahil ikaw ang bituin ng aking buhay, Nerissa. Noong nawala ka, nawalan din ng liwanag ang mundo ko. At ngayon na nahanap na kita, itatayo ko ang buong kaharian para lang protektahan ka. You are a Villacorte, and it's time you start living like one. Ngunit habang nagaganap ang madamdaming pagtatagpong ito, isang tunog ng mensahe ang nagmula sa telepono ni Attorney Andres na nakatayo sa may pintuan. Ang mukha ng abogado ay biglang nagdilim. Don Leandro, kailangan niyo itong makita, seryosong sabi ni Andres habang papalapit. Inabot ni Leandro ang telepono at bumungad sa screen ang isang video message mula kay Ramil. Sa video nakikita si Mayumi na nakaupo sa isang madilim na sulok, umiiyak at tinatawag ang kanyang ina. Sa likod ng bata, naririnig ang boses ni Doña Belinda, puno ng panunukso at kasamaan. Hi Nerissa, o baka dapat kong sabihing Prinsesa Nerissa, ang nakakainsultong boses ni Ramil sa background. Kung gusto mong makitang muli ang anak mo, siguraduhin mong ititigil ng tatay mo ang lahat ng demanda laban sa amin. At gusto ko ng 50 milyong piso sa loob ng 20 oras. Isang maling galaw nyo at hinding-hindi mo na makikita ang bituin mo. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging kasing bigat ng isang hatol. Ang kamao ni Don Leandro ay nagngit-ngit habang si Nerissa ay tila nawalan ng hangin sa kanyang baga. Ang takot na kanina ay payapa na ay muling naging isang naglalagablab na apoy. Mga hayop, ang tanging nasabi ni Andres. Tumingin si Nerissa sa kanyang ama, ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng luha, kundi ng isang bago at nakakatakot na determinasyon. Ang kanyang mahinang katawan ay tila nakahanap ng isang mahiwagang lakas mula sa kailaliman ng kanyang pagiging ina. Hindi pera ang ibibigay natin sa kanila, Papa. Ang boses ni Nerissa ay hindi na nanginginig. Ito ay malamig, matalim at puno ng awtoridad na tila nagmula sa mga ninuno ng mga Villacorte. Ibibigay natin sa kanila ang impyernong nararapat para sa kanila. Sino ang nag-utos ng pagdukot kay Nerissa 30 taon na ang nakalilipas? At sapat ba ang yaman ng mga Villacorte upang mabawi ang isang batang nakakulong sa kuko ng mga Sarmiento? Ang unang hakbang ng pagbabago ni Nerissa ay nagsimula na.
At sa pagkakataong ito, hindi na siya ang biktima siya na ang magiging mangangaso. Hindi mo ba kayang patahimikin ang batang yan, Ramil, my God? Kanina pa siya iyak ng iyak. I'm so stressed out already. Ang boses ni Clarice ay parang kaskas ng kuko sa Pisara Matines. At walang pakundangan, habang naglalakad siya sa loob ng sala ng mga Sarmiento. Hawak niya ang kanyang mamahaling bag, tila diring-diri na madikit sa kahit anong gamit sa loob ng bahay, na dati ay itinuturing niyang gold mine. Ngunit ngayon ay tila isang kulungan ng mga daga. Sa isang sulok ng madilim na bodega, sa likod ng kusina, nakaupo sa sahig si Mayumi. Ang kanyang maliit na mukha ay maputla, punong-puno ng tuyong luha. At ang kanyang mga mata ay pagod na sa paghahanap sa kanyang ina. Walang banig, walang unan, tanging ang kanyang sariling mga braso ang nagsisilbing proteksyon laban sa lamig ng semento. Tumahimik ka, bata. Kung hindi dahil sa iyo, baka kanina pa kami nakakulong. Sigaw ni Ramil habang padabog na binubuksan ang pinto ng bodega. May dala siyang platitong may tira-tirang tinapay, ngunit ang paraan ng paglapag niya nito sa sahig ay tila nagpapakain lang ng isang ligaw na hayop. Papa, nasaan si Mama? Gusto ko na po kay Mama. Ang nanghihinang pakiusap ni Mayumi. Wala na ang mama mo, iniwan na tayo ng mama mo dahil mas gusto niya ang yaman ng mga Villacorte kaysa sa atin. Kaya kung ayaw mong masaktan, huwag kang maingay. Ang pagsisinungaling ni Ramil, isang malupit na paraan ng pagmamanipula sa isipan ng isang musmos. Habang nagaganap ang kalupitang ito sa bahay ng mga Sarmiento, sa kabilang panig ng lungsod sa loob ng isang mansyong tila palasyo, nakatayo si Nerissa sa harap ng isang malaking salamin. Hindi na siya ang babaeng may madungis na mukha at gusot na damit. Suot niya ang isang eleganteng seda na kulay abo, ngunit sa ilalim ng marangyang tela ramdam niya ang bawat pasa sa kanyang balat na tila nagniningas sa alaala. Dahan-dahang binuksan ni Nerissa ang kanyang palad at tinitigan ang isang maliit na piraso ng tela, ang laylayan ng damit ni Mayumi, na nahablot niya bago siya tuluyang mawalan ng malay noong gabing iyon. Inilapit niya ang tela sa kanyang ilong, pilit na hinahanap ang amoy ng kanyang anak, ang amoy ng gatas ng baby powder at ng kawalang malay. Isang tahimik na hikbi ang kumawala sa kanyang dibdib, ngunit agad niya itong pinunasan. Ang bawat luha ay kailangang palitan ng bakal. Don't let your heart crumble, Nerissa. Your pain is their only weapon. If you show them you are weak, they win. Ang malumanay ngunit seryosong boses ni Attorney Andres mula sa pintuan. Lumingon si Nerissa. Ang kanyang mga mata ay may bagong uri ng liwanag. Hindi na ito ang liwanag ng pag-asa, kundi ang liwanag ng isang nagbabagang uling. Hindi na ako iiyak, Andres. Ang bawat patak ng luha ko simula ngayon ay magiging lason para sa kanila. I want to know everything. Bakit nila ako ninakaw? Bakit kailangang magdusa ang pamilya ko? Naglakad si Andres papalapit at inabot ang isang lumang folder. Nagsisimula na kaming maghukay sa nakaraan. Ang pagkawala mo 30 taon na ang nakalilipas ay hindi aksidente. It was an inside job. Someone from the hospital was paid to swap the babies, and someone from the outside made sure you were lost in Batangas. Sino ang matigas na tanong ni Nerissa? Iyon ang inaalam namin. Pero may isang kakaibang detalye. Sagot ni Andres, ang kanyang boses ay bumaba sa isang bulong. Ang pamilya Sarmiento, bago pa man naging nouveau riche, si Doña Belinda ang kanyang kapatid, ay dating head nurse sa ospital kung saan ka ipinanganak. Tila tumigil ang pagtibok ng puso ni Nerissa. Ang imahe ni Doña Belinda, ang babaeng nagpahirap sa kanya, ang babaeng itinuring niyang pamilya, ay muling lumitaw sa kanyang isipan. Posible bang ang buong buhay niya ay isang planadong impyerno na ang bawat sampal at mura na natanggap niya ay bahagi ng isang mas malalim na paghihiganti? Andres, kailangan kong makita si Mayumi. Kahit sa malayo lang, ang pakiusap ni Nerissa ang kanyang pagiging ina ay muling namayani. It's too risky. Naghihintay sila ng pagkakamali natin. But Don Leandro has a plan. He's putting a Trojan horse inside their house. Sinisimulan na nating i-freeze ang lahat ng bank accounts ni Ramil. In a few days, they will be crawling to us, paliwanag ng abogado. Ngunit ang plano ay tila mauunahan ng isang masamang balita. Isang tauhan ni Don Leandro, ang mabilis na pumasok sa silid, ang mukha ay puno ng kaba. Don Leandro, Ma'am Nerissa, may masamang balita po. Namataan ng aming mga spy na nag-iimpake na ang mga Sarmiento. Balak nilang itakas ang bata patungo sa isang hindi malamang lugar sa probinsya ngayong gabi. Ang dugo ni Nerissa ay tila naging yelo.
Hindi siya pwedeng maghintay sa legal na proseso. Hindi niya kayang hayaang mawala na naman ang kanyang anak sa mga anino. No, hinding-hindi niyo na muling mananakaw ang buhay ko. Ang sigaw ni Nerissa, habang mabilis na lumabas ng silid, hindi pinapansin ang tawag ng kanyang ama. Sa dilim ng gabi, isang itim na van ang huminto sa tapat ng bahay ng mga Sarmiento. Habang kinakaladkad ni Ramil ang isang umiiyak na si Mayumi, palabas isang pamilyar na boses ang bumasag sa katahimikan ng kalsada. Bitawan mo ang anak ko, Ramil, bago ko pa makalimutan na naging asawa kita. Lumingon si Ramil at sa ilalim ng ilaw ng poste, nakita niya ang isang babaeng hindi niya nakilala. Si Nerissa, nakatayo ng matuwid ang mga mata, ay nag-aapoy at sa likod niya ay ang mga anino ng kapangyarihang hindi kailanman mapapantayan ng kasakiman ng mga Sarmiento. Ngunit bago pa makagalaw ang sinuman, isang malamig na dulo ng baril ang idiniin ni Ramil sa sentido ng sarili niyang anak. Huwag kang lalapit, Nerissa, isang hakbang pa, at isasama ko ang batang ito sa impyerno. Ang huling narinig sa gabing iyon ay ang matining na tili ni Mayumi na tila pumupunit sa kalangitan. Hanggang saan kayang itaya ni Nerissa ang lahat para sa kanyang bituin? Iputok mo, Ramil. Sige, ituloy mo ang kademonyuhan mo at tignan natin kung saang impyerno ka pupulutin bago pa man tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang boses ni Nerissa ay hindi nanginginig. Ito ay malamig, tuyot at puno ng isang uri ng kapangyarihang hindi kailanman nakita ni Ramil sa loob ng 5 taon nilang pagsasama. Sa ilalim ng madilim na langit, ang mga mata ni Nerissa ay tila dalawang nagbabagang uling na nakatitig ng diretso sa mga mata ng lalaking minsan niyang tinawag na asawa. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nagnanais na sumigaw na tumakbo at agawin ang kanyang anak mula sa dulo ng baril. Ngunit alam ni Nerissa sa sandaling ipakita niya ang kahinaan, doon siya tatalunin ng mga Sarmiento. Ang kanyang puso ay tila isang basong dahan-dahang nagkakabitak-bitak, ngunit ang kanyang mukha ay nananatiling isang pader ng bakal. Akala mo ba natatakot ako sa iyo dahil lang nakasuot ka na ng mamahaling damit? Nerissa, kilala kita. Ikaw ang babaeng laging nakayuko. Ikaw ang basahan na tinapon ko. Ang bulyaw ni Ramil, bagamat ang panginginig ng kanyang mga kamay ay hindi may kubli sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste. Ang basahang sinasabi mo ay wala na rito, Ramil. Ang kaharap mo ngayon ay ang babaeng sisingil sa lahat ng luhang ninakaw nyo mula sa akin at sa anak ko, sagot ni Nerissa. Dahan-dahang lumabas mula sa anino si Attorney Andres at ang mga tauhan ni Don Leandro. Ang tunog ng mga sapatos na humahakbang sa semento ay tila isang martsa ng kamatayan para sa mga Sarmiento. Mula sa loob ng bahay lumabas din si Doña Belinda. Ang mukha ay puno ng pait habang nakakapit sa kanyang dibdib. Ramil, ituloy mo, huwag kang magpapakita ng takot sa labanderang iyan. Hindi nila tayo pwedeng galawin hanggat hawak mo ang bata. Ang udyok ng matanda, isang lason na tila nagpapakulo sa dugo ng kanyang sariling anak. Sa kabila ng takot si Mayumi, ang batang tila wala ng lakas, ay dahan-dahang itinaas ang kanyang tingin sa kanyang ina. Nakita ni Nerissa ang maliit at nanginginig na kamay ng anak, na pilit na inaabot ang hangin patungo sa kanya. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo, at sa sandaling iyon, tila nawala ang mundo. Walang baril, walang mga Sarmiento, walang puot. Tanging ang dalisay na pag-ibig ng isang ina at anak ang naghari sa gitna ng kalsada. Mama, huwag ka nang umiyak! Ang mahinang bulong ni Mayumi na narinig lamang ni Nerissa sa pamamagitan ng tibok ng kanyang puso. Ang boses na iyon ay tila isang kumpas na nagpabukas sa pintuan ng kanyang alaala. Tila bumalik ang kanyang gunita 30 taon na ang nakalilipas. Nakita ni Nerissa sa kanyang isipan ang isang matandang babae, si Aling Rosa, na humahagulgol habang itinatago siya sa ilalim ng isang puno sa Batangas. Narinig niya ang mga salita nito, "Hindi ka sa kanila bituin ko, ninakaw ka lang nila." Ang lahat ay malinaw na ngayon. Hindi lamang siya isang biktima ng maling kasal. Siya ay biktima ng isang mahabang serye ng pagnanakaw ng kanyang pagkatao, ng kanyang yaman, at ngayon ng kanyang anak. Andres, bitawan niyo ang mga sandata niyo na ba? Utos ni Nerissa nang hindi lumingon sa abogado. Ma'am Nerissa, delikado, gawin mo ang sinasabi ko. Ang autoridad sa boses ni Nerissa ay hindi mapag-alinlanganan. Dahan-dahang ibinaba ng mga tauhan ang kanilang mga kagamitan. Naglakad ng isang hakbang si Nerissa papalapit kay Ramil. Ang bawat pagtapak niya sa semento ay tila isang hamon sa tadhana. Ramil, tignan mo ang mga mata ni Mayumi.
Iyan ang anak na nagbigay sa iyo ng karapatang tawaging ama. Ang batang iyan ang dahilan kung bakit mo natitikman ang pagkain sa hapagkainan kahit wala kang silbi. Sige, kalabit mo ang gatilyo. Patayin mo ang kaisa-isang taong tunay na nagmahal sa iyo sa bahay na ito. At pagkatapos, tignan natin kung paano ka mabubuhay sa dilim ng konsensya mo kung meron ka pa niyan. Natigilan si Ramil. Ang kanyang paningin ay lumipat mula kay Nerissa, patungo sa maliit na mukha ni Mayumi. Ang kawalang malay ng bata ay tila isang salamin na nagpapakita ng lahat ng kanyang kapangitan. Ang kislap ng bituin sa balikat ni Nerissa ay tila nasisilaw sa kanyang mga mata. Ramil, huwag kang makinig. Mag-isip ka, ang sigaw ni Clarice. Nakakarating lang ang kanyang boses ay puno ng takot sa paparating na mga pulis. Ngunit ang lahat ay huli na. Ang tunog ng mga sirena ng pulis ay nagsimulang gumapang mula sa malayo. Ang liwanag ng asul at pula ay nagsimulang sumayaw sa pader ng bahay ng mga Sarmiento. Sa isang iglap ng pagkataranta, mabilis na itinulak ni Ramil si Mayumi patungo kay Nerissa at mabilis na tumakbo patungo sa naghihintay na van. Habulin niyo sila, ang sigaw ni Andres. Nayakap ni Nerissa si Mayumi. Ang init ng katawan ng anak ay tila isang gamot na humilom sa lahat ng kanyang sugat. Diyos ko, anak, salamat. Ang tanging nasabi ni Nerissa habang mahigpit na isinisiksik ang bata sa kanyang dibdib. Gayunpaman, habang papalayo ang van ni Ramil, isang malakas na tunog ng pagkabasag ng salamin ang narinig sa itaas na bahagi ng bahay. Si Doña Belinda, sa gitna ng kanyang galit at kawalan ng pag-asa, ay may itinapon na isang bote mula sa bintana. Ang bote ay tumama sa semento malapit sa kinaroroonan ni Nerissa at isang mabilis na apoy ang nagsimulang gumapang mula rito. Nerissa, alis diyan, ang huling sigaw ni Andres. Bago ang malakas na pagsabog ng init at liwanag ang lumamon sa paningin ng lahat. Sa gitna ng usok at kaguluhan, isang misteryosong figura ang nakatayo sa di kalayuan. Pinapanood ang bawat pangyayari. Isang tao mula sa nakaraan na hindi inaasahan ng kahit sino, ang taong may hawak ng susi sa tunay na dahilan kung bakit kailangang magdusa si Nerissa sa kamay ng mga Sarmiento. Nakaligtas nga ba si Nerissa at Mayumi mula sa apoy ng paghihiganti? O ito na ang huling liwanag na makikita ng bituin bago ito tuluyang lamunin ng dilim? Mamatay na kayong lahat sa apoy ng kahirapan. Kung hindi mapapasa amin ang yaman ng mga Villacorte, walang makikinabang sa inyo. Ang huling halakhak ni Doña Belinda ay tila boses ng isang demonyo mula sa kailaliman ng lupa, kasabay ng mabilis na paglamon ng orange na apoy sa tuyong damo at kurtina ng bahay ng mga Sarmiento. Ang init ay tila libu-libong karayom na tumutusok sa balat ni Nerissa, ngunit sa halip na tumakbo, mas lalo niyang isiniksik ang mukha ni Mayumi sa kanyang dibdib. Ito ang miyerkules ng abo ng kanyang buhay. Ramdam ni Nerissa ang bawat pagpitik ng apoy na unti-unting lumalapit sa kanilang kinaroroonan. Ang amoy ng sunog na plastic at chemical ay sumasakal sa kanyang baga. Ang bawat hininga ay tila paglunok ng nagbabagang uling. Ngunit sa gitna ng panganib ang kanyang isipan ay nananatiling nakatuon sa isang bagay, ang kaligtasan ng kanyang bituin. Mama, mainit po. Natatakot ako. Ang mahinang daing ni Mayumi ang boses ay halos maputol dahil sa usok na pumapasok sa kanyang lalamunan. Pikit ka lang, anak. Nandito si Mama. Hinding-hindi ka pababayaan ni Mama. Ang bulong ni Nerissa ang kanyang sariling boses ay gagaralgal na rin. Sa gitna ng lumalalang usok, isang matipunong bisig ang bumalot sa balikat ni Nerissa, si Attorney Andres. Gamit ang isang basang Amerikana, pinrotektahan niya ang mag-ina habang pilit silang inilalayo sa naglalagablab na bukana ng bahay. Ang tunog ng mga bumabagsak na kahoy mula sa itaas na palapag ay tila mga kulog na nanginginig sa buong paligid. Ang bawat pagbagsak ay nagpapalipad ng mga abo at baga na tila mga sumasayaw na anino ng kamatayan. Dito tayo, bilisan niyo. Ang sigaw ni Andres, ang kanyang mukha ay nangingitim na rin dahil sa uling. Nang makalabas sila sa bakod, agad na sumalubong ang malamig na hangin ng gabi, ngunit ang pakiramdam ni Nerissa ay hindi pa rin payapa. Lumingon siya at nakita ang van ni Ramil na mabilis na humaharurot palayo, iniiwan ang nagliliyab na bahay at ang sarili nilang ina sa loob ng impyernong sila rin ang gumawa. Isang malakas na pagsabog ng salamin ang narinig mula sa ikalawang palapag.
Ang figura ni Doña Belinda ay sandaling nakita sa gitna ng apoy na katayo pa rin ng tuwid, habang ang kanyang kaharian ay nagiging abo. Isang mabilis na kilos mula sa mga bumbero ang sumubok na pasukin ang bahay, ngunit ang init ay hindi na makatao. Habang nakaupo sa kalsada niyakap ni Nerissa si Mayumi, nang napakahigpit na tila ba mawawala ang bata kapag lumuwag ang kanyang kapit. Kinuha niya ang dulo ng kanyang panyo at dahan-dahang pinunasan ang uling sa maliit na ilong ni Mayumi. Sa kabila ng lahat ng ginto at pilak na naghihintay sa kanya sa mansyon ng mga Villa Corte, ang tanging kayamanan na mahalaga sa kanya ay ang bawat mahinang paghinga ng kanyang anak. Ligtas na tayo, anak. Wala na ang mga anino. Ang bulong ni Nerissa bagamat alam niyang ang sugat ng gabing ito ay mananatili sa kanilang mga puso habang buhay. Habang ang mga tao ay nagkakagulo sa paligid isang misteryosong figura na nakatayo sa ilalim ng isang puno ng mangga. Sa kabilang panig ng kalsada, ang hindi nag-aalis ng tingin kay Nerissa. Isang matandang babae na may takip sa mukha. Ang mga mata ay puno ng kilabot at pagsisisi. Hawak niya ang isang lumang rosaryo na tila ba ang bawat butil nito ay isang lihim na pilit niyang itinatago sa loob ng 30 taon. Nang mapansin ni Andres ang matanda, mabilis siyang lumapit ngunit tila isang anino mabilis na nawala ang babae sa madilim na eskinita. Sino iyon? Tanong ni Nerissa ang kanyang pakiramdam, ay tila may nagmamasid pa rin sa kanya. Hindi ko alam, pero mukhang may alam siya na hindi pa natin natutuklasan, sagot ni Andres habang tinutulungan silang tumayo. Kailangan nating madala si Mayumi sa ospital para masiguradong hindi siya na smoke inhale. Don Leandro is waiting at the medical center. Sa loob ng sasakyan, habang pinagmamasdan ni Nerissa ang lumalayong apoy ng bahay ng mga Sarmiento, isang pakiramdam ng patawad ang sumagi sa kanyang isipan hindi para kay Belinda o Ramil, kundi para sa sarili niya. Pinatatawad na niya ang kanyang sarili sa lahat ng taon na hinayaan niyang apakan siya dahil ngayon ang apoy na sumunog sa bahay na yon ay siya ring apoy na nagpatigas sa kanyang kalooban. Ngunit ang katahimikan sa sasakyan ay binasag ng isang tawag sa radyo ng mga pulis na kasama nila. Central, this is Mobile 4. We found the getaway van of the suspects at the edge of the cliff near the highway. It's empty. I repeat, empty. Wala ang mga suspect sa loob ng sasakyan. Nanigas si Nerissa. Kung wala si Ramil at Clarice sa loob ng van, nasaan sila? At sino ang tumulong sa kanilang makatakas ng ganoon kabilis? Ang banta ng mga Sarmiento ay hindi pa natatapos. Tila mga ahas silang nagtago sa ilalim ng mga damo, naghihintay ng tamang pagkakataon upang muling tumuklaw. Andres, hindi pa tapos ito. Ang malamig na sabi ni Nerissa habang nakatingin sa madilim na kalsada. Hindi pa, Nerissa, pero sa susunod na magkita kayo ikaw na ang may hawak ng mitya, sagot ng abogado. Sino ang mahiwagang babaeng nagmamasid sa kanila? At sa ang sulok ng dilim nagtatago ang mga Sarmiento upang ihanda ang kanilang huling pag-atake. Ang bituin ay ligtas na sa apoy, ngunit ang gabi ay mahaba pa, at ang mga anino ay nagsisimula pa lamang humaba. Ang pera ay parang tubig, Nerissa. Mabilis itong mawala kapag wala kang kwentang asawa na magbabantay sa pamilya. Ang boses ni Doña Belinda mula sa kanyang gunita ay tila isang lason na pilit isinusuka ng isipan ni Nerissa habang nakatingin siya sa kisame ng presidential suite sa ospital. Malamig ang hangin mula sa aircon kabaligtaran ng nagbabagang impyerno na iniwan nila sa kalsada ng kanilang lumang buhay. Sa tabi niya mahimbing na natutulog si Mayumi, ang maliit na dibdib nito ay payapang bumabangon at bumababa malayo na sa panganib ng usok at apoy. Kinuha ni Nerissa ang isang suklay at dahan-dahang hinaplos ang buhok ng kanyang anak. Ngunit sa bawat hagod ang amoy ng sunog na buhok at abo ay tila hindi pa rin maalis-alis. Nanginginig ang kamay ni Nerissa. Inilapit niya ang kanyang mukha sa leeg ng bata. At doon sa gitna ng karangyaan ng ospital, ay tahimik siyang humikbi. Hindi ito hikbi ng kahinaan, kundi hikbi ng isang inang napagtanto kung gaano kalapit sa kamatayan ang kanyang kaisa-isang kayamanan. Hush now, Nerissa. You're safe. She's safe. Ang malumanay na boses ni Attorney Andres mula sa gilid ng sofa. Inangat ni Nerissa ang kanyang tingin. Andres, bakit hindi ko magawang maging masaya? Bakit pakiramdam ko hanggang ngayon ay nakatali pa rin ako sa kanila? Dahil ang mga sugat ng 5 taon ay hindi kayang pagalingin ng isang gabi ng kaligtasan,
Sagot ni Andres habang lumalapit dala ang ilang mga papeles. But we are making progress. Ramil and Clarice are desperate. Nalaman namin na ang pinagtataguan nila ay isang maliit na motel sa kabilang bayan. They have no cash and their credit cards are already frozen by your father. Good ang maikling sagot ni Nerissa, ang kanyang mga mata ay naging kasing tigas ng bato. Gusto kong maranasan nila ang pakiramdam ng walang makain. Gusto kong malaman nila kung paano ang magmakaawa para sa barya. Iyon mismo ang gagawin natin, sabi ni Andres na may halong ngiti ng tagumpay. I've set up the Trojan Horse plan. Gagamit ako ng isang dummy company para lapitan si Ramil. I'll offer him a deal of a lifetime, isang investment na kailangan niya ng cash upfront. At dahil sa laki ng utang niya kay Clarice, at sa motel kagat parusang tatanggapin niya ang pain. Is it enough? Tanong ni Nerissa. It will lead them to the edge of the cliff literally and figuratively, paniniguro ng abogado. Pero Nerissa, may kailangan kang malaman tungkol sa matandang babae na nakita natin sa sunog. Tumayo si Nerissa, ang kanyang atensyon ay biglang nabuhay. Sino siya? May kinalaman ba siya kay Belinda? Inabot ni Andres ang isang lumang litrato na medyo naninilaw na. Ang pangalan niya ay Aling Marta. Siya ang head nurse na kasabwat sa pagswapsi sa 30 taon na ang nakalilipas. Akala ng lahat ay matagal na siyang namatay sa isang aksidente, pero lumalabas na itinago siya ng kapatid ni Belinda sa probinsya. She's the living proof of your identity and the crime of the Sarmientos. Ang katotohanan ito ay tila isang malakas na sampal kay Nerissa. Ang babaeng nagpalaki sa kanya sa Batangas ay hindi pala ang tunay na kaaway, kundi biktima rin ng mga kasinungalingan. Ang tunay na ahas ay nasa loob mismo ng bahay na pinagsilbihan niya. Kailangan natin siyang mahanap bago siya maunahan ni Ramil, ang seryosong utos ni Nerissa. Habang nag-uusap sila, ang tunog ng isang text message ay muling bumasag sa katahimikan. Galing ito sa spy ni Andres. Target has taken the bait. Ramil is meeting the investor tonight at an abandoned warehouse near the port. He's bringing Clarice's remaining jewelry as collateral. The rat is out of his hole, bulong ni Andres. Tumingin si Nerissa kay Mayumi, pagkatapos ay kay Andres. Isama mo ako. Gusto kong makita ang mukha niya kapag nalaman niyang ang taong inaasahan niyang magliligtas sa kanya ay ang taong sinira niya. Nerissa, delikado pa. Hindi na ako ang biktima rito, Andres. Ako na ang batas, ang matapang na pahayag ni Nerissa habang kinukuha ang kanyang Amerikana. Sa gitna ng kadiliman ng warehouse district, nakatayo si Ramil, pawis na pawis, at ang mga mata ay puno ng kasakiman. Hawak niya ang isang maliit na pouch ng mga alahas ni Clarice. Sigurado ka ba rito, Ramil? Paano kung trap ito? Ang nanginginig na tanong ni Clarice sa tabi niya. Tumahimik ka. Ito na lang ang paraan para makabangon tayo. Kapag nakuha natin ang down payment na ito, lilipad na tayo papuntang Singapore. Ang sagot ni Ramil. Isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa harap nila. Bumukas ang pinto at sa halip na isang dayuhang investor, isang pamilyar na bango ng mamahaling pabango at isang pares ng matitikas na sapatos ang bumaba. Good evening, Ramil. Kumusta ang buhay sa kalsada? Ang boses na iyon ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng puso ni Ramil. Dahan-dahang inangat ni Nerissa ang kanyang tingin, ang kanyang mukha ay maliwanag sa ilalim ng ilaw ng sasakyan, suot ang isang malamig at mapanghamong ngiti. Nanigas si Ramil. Ang pouch ng mga alahas ay nalaglag sa maruming semento nang walang tunog. Nerissa, I'm sorry, Ramil. Ang deal ay kanselado na, ang malamig na sabi ni Nerissa, habang ang mga pulis ay nagsisimulang lumabas mula sa mga anino ng warehouse. Ngunit sa gitna ng pag-aresto, isang malakas na hiyaw ang narinig mula sa loob ng warehouse. Si Doña Belinda, na akala ng lahat ay kasama sa sunog, ay biglang lumitaw mula sa likod ni Nerissa, may hawak na isang matalim na piraso ng basag na bote, ang mga mata ay tila sa isang baliw. Kung hindi ka sa akin, walang makikinabang sa'yo. Ang sigaw ng matanda habang damba sa likuran ni Nerissa. Mabubura ba ang bituin sa gitna ng kanyang tagumpay? O ito na ang huling hininga ng aninong matagal nang nagnanakaw ng kanyang liwanag? Hampas lupa ka, ninakaw mo ang lahat sa amin. Hindi mo deserve ang mabuhay sa karangyaan. Ang boses ni Doña Belinda ay tila galing sa kailaliman ng isang madilim na hukay basag at puno ng lason. Sa isang kisap mata, ang matalim na piraso ng bote ay iginuhit ng hangin patungo sa likuran ni Nerissa.
Ngunit bago pa man dumapo ang kamatayan, isang mabilis na paghila ang naramdaman ni Nerissa sa kanyang braso. Si Andres sa isang iglap ng kabayanihan ay humarang sa pagitan ng baliw na matanda at ng babaeng kanyang pinoprotektahan. Ang tunog ng pagkabasag ng bote sa sahig at ang marahas na pagtama nito sa metal na poste ng bodega ay umalingaw-ngaw sa buong paligid na sinundan ng malakas na pagdaing ni Belinda nang dambahin siya ng mga pulis. Ang matanda ay nagpupumiglas, ang kanyang mga mamahaling alahas ay nagkalat sa maruming semento, tila mga patak ng luha ng isang kahariang tuluyan ng gumuho. "Mama, bitawan niyo ang mama ko." Ang sigaw ni Ramil, ngunit hindi siya lumapit upang tumulong. Sa halip na paatras siya, ang kanyang mga mata ay nanginginig sa takot habang nakatingin sa mga rehas na tila ba nakapaligid na sa kanya. "Ramil, please, gawin mo ang lahat. Huwag mo kaming pabayaan." Ang iyak naman ni Clarice, na ngayon ay nakaluhod na rin habang pilit na tinatago ang kanyang mukha sa mga kamera ng mga awtoridad. Naglakad si Nerissa papalapit sa kanyang dating asawa. Hindi siya sumisigaw. Hindi siya nananakit. Dahan-dahan niyang kinuha ang pouch ng mga alahas na nalaglag ni Ramil at tinitigan ito. Pagkatapos, dahan-dahan niyang binitiwan ang pouch sa harap mismo ng mga sapatos ni Ramil. Ang tunog ng mga ginto at brilyante na tumama sa semento ay tila isang huling paalam sa bawat sakripisyo at pagtitiis na ibinigay ni Nerissa sa lalaking ito. "Ito lang naman ang gusto nyo. Di ba ang kislap ng bato na walang halaga kung ikukumpara sa dangal?" Ang malamig na sabi ni Nerissa. Inangat niya ang kanyang tingin at tinitigan si Ramil sa mga mata. "Akala mo ba, Ramil, mapapatawad mo ang sarili mo sa bawat gabing ginutom mo kami ni Mayumi dahil sa mga batong ito? Ngayon tignan mo ang nanay mo. Tignan mo ang sarili mo. Mas mabaho pa kayo sa basahang itinawag niyo sa akin." Nanigas si Ramil. Ang kanyang labi ay nanginginig, ngunit walang salitang lumalabas. Ang katotohanan ay tila isang mabigat na kadena na pumupulupot sa kanyang leeg. Dalhin na sila, ang maikling utos ni Attorney Andres sa mga pulis. Habang kinakaladkad sina Ramil, Belinda at Clarice patungo sa mga sasakyan ng pulis, nanatiling nakatayo si Nerissa sa gitna ng madilim na bodega. Ang bawat hakbang ng pag-alis ng mga Sarmiento ay tila pagpunit sa isang pahina ng kanyang madilim na nakaraan. Ngunit sa kabila ng tagumpay, may isang bahagi ng kanyang puso na tila hindi pa rin ganap na malaya. Naramdaman niya ang kamay ni Andres sa kanyang balikat. Tapos na ang unang bahagi ni Nerissa. Justice is finally moving. Pero nasaan si Aling Marta, Andres? Tanong ni Nerissa. Ang kanyang isipan ay nakatuon sa misteryosong matanda na nakita nila sa sunog. "Hindi tayo magiging ganap na ligtas hanggat hindi natin nalalaman ang buong katotohanan tungkol sa pagkakakidnap sa akin. Hahanapin natin siya." Don Leandro's men are already scouring the city, paniniguro ng abogado. Pagbalik nila sa mansyon ng mga Villacorte, sumalubong sa kanila ang isang bago at mas maliwanag na kapaligiran. Nakita ni Nerissa si Mayumi na mahimbing na natutulog sa isang malambot at napakalaking kama malayo sa bodega at malayo sa takot. Lumapit si Don Leandro at niyakap ang kanyang anak, isang yakap na puno ng pagbawi sa 30 taon na nawala. "I'm so proud of you, anak. You handled it with the grace of a true Villacorte," bulong ng matanda. Ngunit ang gabi ay hindi pa natatapos nang walang bagong misteryo. Isang lumang sobre ang iniwan sa pintuan ng mansyon ng gabing iyon. Walang pangalan ang nagpadala, tanging isang maliit na bituin na nakaguhit sa labas nito. Sa loob ng sobre may isang piraso ng papel na may nakasulat na mga salitang tila isang babala. "Ang tunay na kaaway ay hindi ang mga taong nanakit sa iyo ng harap-harapan, kundi ang taong nagmamasid sa iyo mula sa loob ng iyong sariling kuta. Mag-ingat ka, bituin." Ang puso ni Nerissa ay muling bumilis ang tibok. Sino ang nagpadala nito? Si Aling Marta ba? O may mas malalim pang lihim na itinatago ang pamilya Villacorte na hindi pa alam ni Don Leandro? Habang ang lungsod ay natutulog, si Nerissa ay nanatiling gising, nakatingin sa malawak na hardin ng mansyon. Ang bawat anino ng mga puno ay tila may ibinubulong na panganib. Ang kanyang laban para sa katarungan ay maaring tapos na sa mga Sarmiento, ngunit ang laban para sa kanyang tunay na kaligtasan ay kasisimula pa lamang. Handa na ba si Nerissa na harapin ang susunod na pagsubok sa nalalapit na Grand Charity Gala kung saan ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya? O may isang bagong anino na handang pumatay sa kanyang liwanag bago pa man ito tuluyang sumikat? Maganda ang balat mo, Hija, pero hindi nito maitatago ang dumi ng iyong nakaraan.
Kahit balutin ka pa ng ginto, amoy sabon, panlaba ka pa rin. Ang boses na iyon ay tila isang kumpas ng latigo na bumasag sa katahimikan ng dressing room. Tumingin si Nerissa sa malaking salamin at nakita ang isang matandang babae, hindi si Belinda, kundi ang isa sa mga iginagalang na matrona sa alta sosyedad na kaibigan ng kanyang ama. Ang pangungutya sa mga mata nito ay kasing talim ng mga brilyanteng nakasabit sa leeg nito. Sa sandaling iyon, habang nakasuot si Nerissa ng isang napakagandang bestidong gawa sa telang seda, na kulay ginto ang mismong bestido ng kanyang yumaong ina, ay naramdaman niya ang pamilyar na panunuyo ng lalamunan. Hawak-hawak ng isang stylist ang kanyang buhok, habang ang isa naman ay maingat na nilalagyan ng mamahaling kolorete ang kanyang mukha. Sa labas ng silid, naririnig ang banayad na tugtog ng mga biolin na hudyat ng pagsisimula ng Grand Charity Gala ng pamilya Villacorte. Dahan-dahang itinaas ni Nerissa ang kanyang kamay at hinawakan ang laylayan ng kanyang bestido. Sa halip na masaktan sa narinig, dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata at inalala ang mga palad niyang dati ay puno ng paltos dahil sa pagkuskos ng mga basahan. Ang bawat hapdi ng kanyang nakaraan ay tila naging mga hibla ng bakal na nagpapatatag sa kanyang gulugod. Sa bawat tibok ng kanyang puso, bumubulong siya ng isang pangako para kay Mayumi. Tapos na ang panahon ng pagyuko, ang pabulong na sabi ni Nerissa sa kanyang sariling refleksyon. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Ito ay may lalim ng isang dagat na payapa, ngunit mapanganib. Bumukas ang pinto at pumasok si Don Leandro. Ang matanda ay tila nabighani sa nakitang kagandahan ng kanyang anak. Lumapit siya at isinuot sa leeg ni Nerissa ang isang kwintas na may malaking pendant na hugis bituin, ang huling piraso ng katibayan ng kanyang pagkatao. Tonight, the world will know your name, Nerissa. Hindi bilang isang biktima, kundi bilang ang nag-iisang tagapagmana ng lahat ng ito, ang buong pagmamalaking sabi ni Leandro. Handa na po ako, Papa. Sagot ni Nerissa, bagamat ang kanyang isipan ay lumilipad sa babalang natanggap niya sa sobre. Sino ang nagmamasid sa loob ng kuta? Samantala sa labas ng ballroom, isang eksena ng desperasyon ang nagaganap. Sina Ramil at Clarice, na nakalaya pansamantala sa pamamagitan ng isang misteryosong piyansa, ay nagtangkang pumasok sa pagtitipon. Suot ang kanilang mga hiram na kasuotan, pilit silang nakikihalo sa mga panauhin, umaasa na makakakuha ng tulong mula sa kanilang mga dating kakilala upang maisalba ang kanilang bumabagsak na kumpanya. Ramil, sigurado ka ba rito kapag nahuli tayo ni Don Leandro tapos na tayo? Ang nanginginig na bulong ni Clarice. Wala na tayong ibang paraan. Kailangan nating mahanap ang secret heiress na sinasabi nila. Kapag nakuha natin ang loob niya, baka maawa siya at bawiin ang mga demanda laban sa atin. Ang sagot ni Ramil, ang mga mata ay puno ng panginginig at kasakiman. Hindi nila alam ang babaeng hinahanap nila ay ang babaeng mismong itinapon nila sa hagdanan. Nagsimula ang programa. Ang bawat ilaw sa loob ng malawak na ballroom ay dahan-dahang namatay, maliban sa isang maliwanag na sinag na nakatutok sa itaas ng grand staircase. Ang bawat bulungan ng mga bisita ay tila napalitan ng isang mabigat na katahimikan ng paghihintay. Ladies and gentlemen, ang malakas na anunsyo ni Attorney Andres mula sa podium. It is my greatest honor to introduce to you the star that was lost but now found, the heart of the Villacorte Empire, Nerissa Alonzo Villacorte. Dahan-dahang lumitaw ang figura ni Nerissa sa tuktok ng hagdanan. Ang kanyang bawat hakbang pababa ay tila isang kumpas ng katarungan. Ang kislap ng kanyang gintong bestido ay tila nagpabulag sa lahat ng mga mata sa loob ng silid. Nang marating ni Nerissa ang gitnang bahagi ng hagdanan, nagtagpo ang kanilang mga mata ni Ramil na nasa ibaba. Nakita ni Nerissa ang unti-unting pagkawala ng kulay sa mukha ng kanyang dating asawa. Ang baso ng champagne sa kamay ni Ramil ay dahan-dahang tumagilid hanggang sa matapon ang laman nito sa kanyang mamahaling sapatos. Ang mga labi ni Clarice ay dahan-dahang bumukas sa gulat, ang kanyang mga mata ay tila lalabas sa kanilang mga kinalalagyan. Hindi maaari. Ang tanging namutawi sa labi ni Ramil ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na tinangay ng hangin. Huminto si Nerissa sa harap ng mikropono. Ang kanyang tingin ay hindi umalis sa mga sarmiento, ngunit ang kanyang mga salita ay para sa buong mundo. Maraming salamat sa inyong pagdating. Ang panimula ni Nerissa, ang kanyang tinig
ay umaalingaw-ngaw ng may awtoridad. Ang gabing ito ay hindi lamang tungkol sa yaman. Ito ay tungkol sa katotohanan. Dahil sa mundong puno ng mga anino ang katarungan, ay laging makakahanap ng paraan upang sumikat gaano man ito katagal ibaon sa limot. Habang nagpapalakpakan ang mga tao, lumapit si Nerissa kay Ramil at Clarice na tila mga estatwang hindi makagalaw. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ramil, Clarice, gusto niyo bang sumayaw sa huling pagkakataon? Ang pabulong na tanong ni Nerissa sa kanila. Ngunit bago pa man makasagot ang dalawa, isang mabilis na kilos mula sa gilid ng ballroom ang kumuha sa atensyon ni Nerissa. Isang tauhan ni Don Leandro ang mabilis na lumapit kay Attorney Andres at may ibinulong na nagpabago sa ekspresyon ng abogado. May isang panganib na hindi nila inaasahan. Isang tao ang nagtatangkang sirain ang sistema ng kuryente ng buong mansyon. At sa dilim na paparating ang target ay hindi ang yaman kundi ang buhay ni Nerissa. Sino ang nagpiyansa kina Ramil? At sino ang anino sa loob ng mansyon na handang pumatay sa bituin sa gabi ng kanyang pinakamalayang ningning? Nerissa, asawa pa rin kita. Wala kang karapatang ipahiya ako sa harap ng lahat ng taong ito. Utang mo sa akin ang bawat taon na pinatira kita sa bahay ko. Ang bulyaw ni Ramil ay tila isang desperadong hiyaw ng isang nalulunod na tao. Sa gitna ng nagniningning na ballroom, ang kanyang boses ay naging mitya ng bulungan ng mga bisita. Ngunit si Nerissa ay nanatiling nakatayo ng tuwid, ang kanyang mukha ay tila isang estatwa ng marmol, maganda, malamig at hindi natitinag. Nararamdaman ni Nerissa ang bawat pintig ng kanyang puso sa ilalim ng gintong seda ng kanyang bestido. Ang bawat salita ni Ramil ay tila isang maruming putik na pilit ibinabalik ang kanyang gunita sa madidilim na gabi ng paghihirap. Ngunit sa halip na manginig, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang baba. Ang liwanag ng chandelier ay tumama sa kanyang mga mata, nagbibigay ng kislap na tila ba galing sa kailaliman ng isang nagbabagang apoy. Ang bahay na sinasabi mo, Ramil, ay naging kulungan ko, at ang utang na sinasabi mo tapos na nating bayaran iyan noong gabing itinulak mo ako sa hagdanan at hinayaang mamatay. Ang malamig na sagot ni Nerissa, ang boses niya ay sapat lamang upang marinig ng mga taong nasa harap nila. Inabot ni Nerissa ang kanyang kwintas na hugis. Bituin ang tanging alaala ng kanyang tunay na ina. Hinawakan niya ito ng mahigpit, ang talim ng bawat kanto ng bituin ay bumuon sa kanyang palad, nagbibigay sa kanya ng isang uri ng sakit na nagpapaalala sa kanya na siya ay gising, siya ay buhay, at siya ay malaya. Sa sandaling iyon, hindi niya nakita si Ramil bilang isang asawa, kundi bilang isang maliit at kaawa-awang anino ng kanyang nakaraan. Nerissa, please babe, let's talk privately. Pinilit lang ako ni Clarice, alam mo naman na ikaw lang ang mahal ko. Ang bulong ni Ramil, ang kanyang taglish ay puno ng pekeng pagsisisi, habang pilit na humahakbang papalapit. Ngunit bago pa man makadampi ang kamay ni Ramil sa braso ni Nerissa, isang mabilis na pagbabago ang naganap sa paligid. Ang malakas na tugtog ng orchestra ay biglang naputol na sinundan ng isang kakaiba at nakatutulig na tunog ng kuryenteng tila ba pinupunit ang katahimikan ng gabi. Sa isang iglap, ang lahat ng chandelier sa loob ng mansyon ay sabay-sabay na namatay. Ang kadiliman ay tila isang malaking kumot na lumamon sa buong ballroom. Isang kolektibong hiyaw ng takot ang narinig mula sa mga bisita. Ang tunog ng mga nababasag na baso at ang kalasing ng mga pilak na kagamitan ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok. Nerissa, huwag kang aalis dyan. Ang sigaw ni Attorney Andres mula sa malayo, ngunit ang kanyang boses ay nalunod sa kaguluhan ng mga taong nagtatangkang makalabas. Sa gitna ng kadiliman, naramdaman ni Nerissa ang isang malamig na hangin sa kanyang batok. Isang mabigat na hininga ang naramdaman niya sa kanyang likuran, isang presensya na hindi kay Ramil, kundi isang mas madilim at mas mapanganib na anino. Isang kamay na nakasuot ng guwantes ang biglang tumakip sa kanyang bibig, habang ang isa pang braso ay pumulupot sa kanyang baywang. Huwag kang sisigaw, bituin. Kung ayaw mong sumabog ang puso ng iyong ama, ang isang pamilyar ngunit nakakatakot na bulong sa kanyang tainga. Ang boses ay hindi kay Ramil, hindi rin kay Andres. Ito ay boses ng isang taong matagal nang naninirahan sa loob ng mansyon ng mga Villa Corte. Naramdaman ni Nerissa ang dulo ng isang matalim na bagay na idiniin sa kanyang tagiliran. Ang kanyang buong katawan ay nanigas. Ang takot na inakala niyang wala na ay muling bumalik, ngunit sa pagkakataong ito,
Hinaluan ito ng isang matinding pagtataka. Sino ang nagkanulo sa kanya sa loob mismo ng kanyang bagong tahanan? Sino ka? Ang pilit na pagsasalita ni Nerissa sa likod ng guwantes ang kanyang boses ay tila isang hiningang naghahanap ng katarungan. Walang sagot. Sa halip naramdaman ni Nerissa ang paghila sa kanya patungo sa isang lihim na pintuan sa likod ng entablado. Sa labas ng ballroom ang tunog ng mga sirena ng pulis at ang kaguluhan ay patuloy na lumalakas. Ngunit sa loob ng madilim na pasilyo, ang tanging naririnig ay ang mabilis na tibok ng puso ni Nerissa at ang tunog ng mabibigat na hakbang ng kanyang kidnapper. Samantala sa gitna ng dilim sa ballroom, isang ilaw mula sa cellphone ang tumama sa mukha ni Don Leandro. Ang matanda ay nakahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay nangingitim habang pilit na humihinga. Nerissa, ang anak ko. Ang huling bulong ng matanda bago siya tuluyang bumagsak sa sahig. Nakamit na nga ba ni Nerissa ang kanyang katarungan? O ito na ang simula ng isang mas matinding trahedya kung saan ang kanyang bituin ay tuluyan ng lulubog sa dilim? At sino ang anay sa loob ng mansyon na matagal nang kumakain sa tiwala ng mga Villacorte? Ang dilim ay hindi lamang kawalan ng liwanag. Ito ay isang malupit na kamay na sumasakal sa huling pag-asa ng isang inang sugatan. Ang bawat hakbang ni Nerissa sa madilim na pasilyo ay tila pagtapak sa mga bubog. Ang marangyang gintong bestido na kanina lamang ay simbolo ng kanyang tagumpay ngayon, ay tila isang mabigat na tanikala na pumipigil sa kanyang pagtakas. Ang amoy ng lumang alikabok at amag sa loob ng lihim na lagusan ng mansyon ay humahalo sa amoy ng sarili niyang takot. Huwag kang malikot, Nerissa, masasaktan ka lang, ang malamig na boses ni Manang Sabel, ang punong katiwala na 3 dekada ng pinagkakatiwalaan ng pamilya Villacorte. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng pagiging malumanay. Ito ay puno ng pait at matagal nang itinatagong puot. Manang Sabel, bakit ang nanghihinang tanong ni Nerissa? Tinatrato ka ni Papa na parang kapamilya. Bakit mo ito ginagawa? Isang mapait na tawa ang isinagot ng matanda habang patuloy na hinihila si Nerissa patungo sa dulo ng lagusan. Kapamilya ako ang nag-alaga sa bahay na ito. Ako ang kasama ni Leandro sa bawat pighati niya noong nawala ka, pero nang bumalik ka para akong naging anino na lang ulit. At hindi mo alam, Nerissa. Si Belinda ay kapatid ko sa ama. Ang yaman na dapat ay napunta sa amin kinamkam ng mga Villacorte. Sa gitna ng kanyang pagkakasakal, naramdaman ni Nerissa sa kanyang bulsa ang isang maliit na bagay, ang punit na braso ng manika ni Mayumi na itinago niya kanina. Ang gaspang ng tela sa kanyang daliri ay tila isang kuryenteng nagbigay sa kanya ng lakas. Hindi siya pwedeng mamatay dito. Hindi pwedeng maulila si Mayumi sa pangalawang pagkakataon. You're not doing this for Belinda Sabel. You're doing this because you're greedy just like them. Ang matapang na sabi ni Nerissa pilit na pinatatatag ang kanyang boses sa kabila ng talim ng kutsilyong nakadiin sa kanyang tagiliran. Samantala sa loob ng ballroom, ang kaguluhan ay nauwi sa panaghoy. Si Attorney Andres ay nakaluhod sa tabi ni Don Leandro, pilit na sinusuri ang pulso ng matanda, habang ang mga tauhan ng medical team ay mabilis na dumarating. Ang tunog ng mga nagmamadaling sapatos at ang sigawan ng mga bisita ay tila isang malakas na bagyong nanginginig sa buong mansyon. Itaas niyo ang ulo niya. Kailangan niya ng oxygen. Ang sigaw ni Andres, ang kanyang mga mata ay pilit na hinahanap si Nerissa sa gitna ng kadiliman. Nasaan si Nerissa? Hanapin niyo ang anak niya. Sa kabilang panig, si Ramil at Clarice ay nagtatangkang tumakas sa gitna ng gulo, ngunit hinarang sila ng mga bodyguard ni Don Leandro. Wala kaming kinalaman dito. Let us go, hindi namin alam kung nasaan ang asawa ko. Ang hysterical na sigaw ni Ramil, habang ang kanyang mga mata ay pasulyap-sulyap sa isang itim na van na naghihintay sa likod ng hardin. Bumalik ang eksena sa madilim na lagusan. Narating ni Nerissa at Sabel ang dulo nito na lumalabas sa isang liblib na bahagi ng kagubatan sa likod ng mansyon. Isang sasakyan ang naghihintay doon, isang luma at kinakalawang na sasakyan na pamilyar kay Nerissa. Ang pinto nito ay bumukas at lumabas ang isang figurang hindi niya inaasahan. Si Doña Belinda. Ang matanda ay tila isang bangkay na nabuhay, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at may hawak siyang isang bote ng gasolinang tila ba handang sunugin ang huling bakas ng mga Villacorte. Akala mo ba ay tapos na tayo, Nerissa?
ang halakhak ni Belinda na humalo sa huni ng mga kuliglig sa gabi. Kung hindi ka mapapa sa amin, sisiguraduhin kong magiging abo ang gabing ito para sa iyo at sa anak mo. Nasaan ang anak ko? Ang sigaw ni Nerissa, ang kanyang pagiging ina, ay tuluyan ng sumabog sa galit. Huwag kang mag-alala, magsasama-sama kayo sa impyerno. Ang sagot ni Belinda habang itinataas ang isang pusporo. Ngunit bago pa man maisakatuparan ng matanda ang kanyang balak, isang malakas na kaluskos mula sa mga damuhan ang narinig. Isang maliit na figura ang lumabas mula sa dilim, si Mayumi, na tumatakbo patungo kay Nerissa. Ngunit sa likod ng bata ay isang hindi kilalang lalaki na may hawak na baril. Mama, yung tili ni Mayumi. Isang malakas na putok ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Isang katawan ang bumagsak sa lupa, at ang dugo ay dahan-dahang gumapang sa damuhan, tila isang madilim na ilog sa ilalim ng liwanag ng buwan. Sino ang natamaan ng bala, si Nerissa ba na humarang para sa kanyang anak, o si Mayumi na naging biktima ng kasakiman ng matatanda? At sa gitna ng naghihingalong si Don Leandro, may pag-asa pa bang sumikat ang bituin sa gitna ng malagim na trahedyang ito? Sa bawat pagpitik ng oras, tila ba dahan-dahang kinikitil ng tadhana ang huling pag-asa ng isang inang nagmamakaawa para sa buhay ng kanyang anak. Ang amoy ng pulbura ay humalo sa malansang amoy ng basang lupa. Hindi ang tili ni Mayumi ang bumasag sa katahimikan pagkatapos ng putok, kundi ang tunog ng isang katawan na bumagsak sa mga tuyong dahon. Nanigas si Nerissa, ang kanyang paningin ay nakatuon sa kanyang anak. Ngunit hindi si Mayumi ang dumanak ang dugo. Ang lalaking may hawak sa bata ay unti-unting bumagsak habang ang isang mantsa ng pula ay dahan-dahang kumakalat sa kanyang barong. Mula sa kadiliman ng mga puno, lumabas si Attorney Andres, hingal na hingal, at hawak ang isang baril na nanginginig sa kanyang mga kamay. Ang kanyang mukha ay puno ng pawis at alikabok, malayo sa ayos niya bilang isang kagalang-galang na abogado sa loob ng ballroom kanina. Bitawan niyo siya! Ang pasigaw na utos ni Andres. Ang boses niya ay basag dahil sa takot at galit. Sa halip na matakot ang halakhak ni Doña Belinda, ay umaling-aungaw sa kagubatan isang tunog na tila ba galing sa isang kaluluwang matagal nang kinalimutan ng katinuan. Huli na kayo! Kung hindi mapapasa amin ang batang yan, walang makikinabang sa dugo ng mga Villacorte. Sa isang mabilis na galaw, itinapon ni Belinda ang hawak niyang sulo sa direksyon ni Nerissa at Mayumi. Ang gasolina na tumagas sa damuhan ay mabilis na nag-alab na lumikha ng isang pader ng apoy sa pagitan ng mag-ina. Ang init ay tila sampal ng kamatayan sa mukha ni Nerissa. Sa gitna ng naglalagablab na harang, hindi nag-isip si Nerissa. Tinalon niya ang maliit na tumpok ng apoy, hindi inaalintana ang pagdampi ng init sa laylayan ng kanyang mamahaling gintong bestido. Niyakap niya si Mayumi nang napakahigpit ang kanyang sariling katawan, ang nagsilbing panangga sa kanyang anak. Sa kabila ng panganib, hinawakan ni Nerissa ang mukha ng bata at hinalikan ang noo nito habang bumubulong. Nandito na si mama, anak. Hinding-hindi ka na nila mahahawakan. Tatpaho pa yung masatahan mata. Ang bango ng buhok ni Mayumi na may halong amoy ng usok, ang tanging nagpapanatili sa katinuan ni Nerissa sa gitna ng impyerno. Nerissa, sa gilid, bilisan niyo, ang sigaw ni Andres, habang tinutulungan silang makalayo sa lumalaking apoy. Mabilis na dumating ang mga tauhan ni Don Leandro at ang mga pulis na pinalilibutan na sina Belinda at Sabel. Si Sabel ay nakaluhod na sa lupa, umiiyak at nagsusumamo, habang si Belinda ay nananatiling nakatayo, ang kanyang mga mata ay blanko habang pinapanood ang pagtupok ng apoy sa kanyang huling plano. Tapos na ang kasamaan niyo, Belinda, ang sabi ng isang pulis habang nilalagyan siya ng posas. Ngunit bago pa man sila tuluyang mailayo, lumingon si Belinda kay Nerissa na may isang mapait at makahulugang ngiti. Akala mo ba ay nanalo ka na, Nerissa? Tanungin mo ang tatay mo. Tanungin mo si Leandro kung nasaan ang tunay mong ina. Ang akala mong bayani ay may mas madilim na sikretong itinatago kaysa sa aming lahat. Ang mga salitang iyon ay tila lason na pumasok sa pandinig ni Nerissa. Tumingin siya kay Andres na umiwas ng tingin at mabilis na inasikaso ang pagdadala sa kanila sa ambulansya. Samantala, sa loob ng pinakamalapit na ospital, ang katahimikan ng pasilyo ay binasag ng tunog ng nagmamadaling gulong ng isang stretcher. Si Don Leandro ay nakapikit, ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel, habang ang mga doktor ay pilit na ibinabalik ang tibok ng kanyang puso. "Doctor, we're losing him. His blood pressure is dropping." Ang sigaw ng isang nurse.
Sa labas ng emergency room nakaupo si Nerissa habang karga ang natutulog na si Mayumi. Ang kanyang gintong bestido ay punit-punit na at puno ng uling isang anino na lamang ng kanyang marangyang anyo kanina. Dumating si Andres at tumayo sa kanyang harap, ang mukha ay seryoso at puno ng pighati. "Kumusta si Papa?" Ang nanghihinang tanong ni Nerissa. Bumuntong hininga si Andres at dahan-dahang naupo sa tabi niya. "The doctors are doing their best, pero ang stroke na tumama sa kanya ay malubha ni Nerissa. At bago siya mawalan ng malay kanina, may ipinapaabot siyang mensahe para sa iyo." Inabot ni Andres ang isang maliit at lumang susi na may kalawang na. Sabi niya, buksan mo ang luma niyang safe sa silid-aklatan. Doon mo malalaman ang katotohanan na sinasabi ni Belinda. Ano ang lihim na itinatago ni Don Leandro tungkol sa tunay na ina ni Nerissa? At habang nakikipaglaban ang matanda, para sa kanyang huling hininga, handa na ba si Nerissa na harapin ang katotohanang baka ang pamilyang kanyang nahanap ay binuo rin sa ibabaw ng isang malaking kasinungalingan? Ang bituin ay muling nakatayo sa ilalim ng isang makulimlim na langit kung saan ang bawat sagot ay nagdadala ng mas malalim na katanungan. Ang katarungan ay parang isang kutsilyong may dalawang talim. Habang hinihiwa nito ang iyong kaaway, unti-unti rin nitong sinusugatan ang iyong sariling puso. Ang amoy ng antiseptic at ang malamig na bugso ng aircon sa pasilyo ng ospital ay tila sumasakal sa huling bakas ng tapang ni Nerissa. Nakaupo siya sa matigas na upuang plastic, habang sa kanyang tabi ay mahimbing na natutulog si Mayumi, ang ulo ay nakasandal sa kanyang hita. Pinagmamasdan niya ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay na dati ay amoy sabon at sikat ng araw ngayon ay may mantsa ng abo at tuyong dugo. Sa loob ng kanyang palad mahigpit niyang hinahawakan ang maliit at kalawanging susi na ibinigay ni Andres. Ang bawat kanto nito ay tila tumutusok sa kanyang balat, isang paalala na may isa pang pinto na kailangang buksan bago siya tuluyang maging malaya. "Nerissa, kailangan mong magpahinga. I'll take care of the hospital arrangements." Ang malumanay na boses ni Attorney Andres ang bumasag sa kanyang malalim na pag-iisip. Inangat ni Nerissa ang kanyang tingin. "Hindi ako makakatulog, Andres." Ang boses ni Belinda, ang mga huling salita niya tungkol sa nanay ko, tila ito isang anino na sumusunod sa akin kahit saan ako tumingin. Dahan-dahang hinaplos ni Nerissa ang pisngi ng kanyang anak. Sa gitna ng lahat ng gulo, ang kawalang malay ni Mayumi ang tanging nagpapanatili sa kanya sa tamang katinuan. Kinuha niya ang suot niyang kwintas na bituin at dahan-dahang ipinatong ito sa dibdib ng bata. Ang kislap ng ginto sa ilalim ng malamlam na ilaw ng ospital ay tila isang bantay sa lakay laban sa anumang masamang panaginip. "Ang bituin na ito ang nagdala sa akin sa iyo, Mayumi," bulong niya sa hangin. "At gagawin ko ang lahat upang ang bituin na ito ay hindi na muling madungisan ng kahit anong sikreto." Tumayo si Nerissa, maingat na hindi magising ang bata. "Andres, bantayan mo si Mayumi. Pupunta ako sa mansyon. Kailangan kong malaman kung ano ang itinatago ni Papa." "Samahan na kita, Nerissa. Masyadong mapanganib." Hindi ang matigas na putol ni Nerissa. "Kailangan kong gawin ito ng mag-isa. Ito ay sa pagitan ko at ng pamilyang Villacorte." Pagdating sa mansyon, ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot. Ang bawat hakbang ni Nerissa sa malawak na silid-aklatan ay lumilikha ng tunog na tila ba may sumusunod sa kanya sa dilim. Narating niya ang malaking painting ng kanyang ama at sa likod nito nahanap niya ang lumang safe. Isinusi niya ang maliit na bakal. Ang tunog ng pagpihit ng mga mekanismo sa loob ng pintuan ng safe ay tila isang tibok ng pusong matagal nang tumigil. Sa loob walang mga ginto o mamahaling bato, tanging isang lumang journal na balot sa kupas na pelos na pula at isang itim na sobre ang naroon. Binuksan ni Nerissa ang journal. Ang bawat pahina ay puno ng sulat kamay ng isang babae, ang kanyang ina, si Soledad. Habang binabasa niya ang mga salita, ang kanyang puso ay tila dahan-dahang pinipiga. "Hindi ako kinuha ni Belinda, Andres. Hindi ako nawala dahil sa aksidente," ang pabulong na sabi ni Nerissa habang binabasa ang huling pahina. "Si Papan, si Don Leandro, siya ang nagtaboy sa nanay ko. Pinili niya ang reputasyon ng pamilya Villacorte kaysa sa babaeng minahal niya dahil sa isang iskandalong gawa-gawa lamang ni Belinda. Ang katotohanan ay mas masakit pa sa bawat sampal na natanggap niya sa bahay ng mga Sarmiento. Ang bayaning inakala niyang nagligtas sa kanya ay ang parehong lalaking naging mitya ng pagdurusa ng kanyang ina." Naramdaman ni Nerissa ang pag-ikot ng kanyang paligid.
Ang bawat alaala ng pagkalinga ni Leandro ay tila naging abo sa kanyang isipan. Ngunit sa ilalim ng journal may isa pang dokumento, isang huling testamento ni Soledad na nagsasabing, "Leandro, patawarin mo ako pero ang batang ito ang magiging katarungan ko. Huwag mo siyang hahayaang maging katulad natin." Biglang bumukas ang pinto ng silid-aklatan. Isang tauhan ni Leandro ang mabilis na pumasok, ang mukha ay puno ng pighati. "Ma'am Nerissa, si Don Leandro po." Ang putol-putol na boses nito. Nanigas si Nerissa. "Ano ang nangyari?" "Wala na po siya, ma'am. Kanina lang pong 1:00 ng madaling araw. Ang huling poste ng kanyang bagong mundo ay tuluyang nang gumuho." Nakatayo si Nerissa sa gitna ng silid, hawak ang ebidensya ng pagkakasala ng kanyang ama, habang ang balita ng pagkamatay nito ay tila isang huling tawa ng tadhana. Ngayon siya na ang nag-iisang may-ari ng imperyong binuo sa kasinungalingan. Sa pagkamatay ni Leandro, sino na ang kanyang kakampi? At paano niya haharapin ang mga Sarmiento na kahit nasa likod ng rehas, ay tila mayroon pang huling baraha para wasakin siya? Ang gabi ay tila wala ng katapusan, at ang bituin ay tila tuluyan ng malulunod sa dagat ng pighati. Walang halaga ang ginto sa ilalim ng lupa, Hija. Sa huli, ang tanging madadala mo ay ang bigat ng iyong konsensya. Ang mga salitang ito ay tila isang malamig na hanging humahalik sa batok ni Nerissa habang nakatayo siya sa harap ng kabaong ni Don Leandro. Suot niya ang isang itim na belo na bahagyang tumatakip sa kanyang namumugtong mga mata. Ang amoy ng napakaraming puting rosas at ang usok ng mga kandila ay tila bumubuo ng isang pader na naghihiwalay sa kanya sa mundo ng mga buhay. Sa kanyang tabi, mahigpit ang hawak ni Mayumi sa kanyang kamay. Ang bata ay tahimik, ang mga mata ay puno ng katanungan kung bakit ang lolo na nagbigay sa kanya ng malambot na kama ay kailangan ng ilagay sa loob ng isang kahon na gawa sa mamahaling kahoy. Ang bawat patak ng luha ni Nerissa ay hindi lamang para sa pagkawala ng kanyang ama, kundi para sa pighati ng katotohanang natuklasan niya sa loob ng safe. Dahan-dahang lumapit si Nerissa sa kabaong at ipinatong ang kanyang kamay sa malamig na salamin. Hindi niya inilabas ang galit na nararamdaman niya para sa nakaraan. Sa halip, kinuha niya ang maliit na locket ng kanyang ina at idiniin ito sa kanyang dibdib. "Pinatatawad kita, Papa." Ang pabulong na sabi ni Nerissa, ang boses ay sapat lamang upang marinig ng kaluluwa ng pumanaw. "Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil kailangan naming maging malaya ni Mayumi mula sa tanikala ng puot na binuo niyo ni Belinda." Isang banayad na haplos sa salamin ang naging huling paalam niya sa lalaking naging bayani at kontrabida sa kanyang buhay. Ngunit ang katahimikan ng burol ay binasag ng tunog ng mabibigat na hakbang ng mga sapatos sa marmol na sahig. Si Attorney Andres ay lumapit, ang kanyang mukha ay mas seryoso kaysa sa dati. "Nerissa, kailangan nating mag-usap. May mga taong nagtatangkang harangan ang paglilipat ng ari-arian sa pangalan mo." Ang seryosong sabi ni Andres. "Sino ang mga Sarmiento ay nasa loob na ng kulungan?" Ang sagot ni Nerissa, ang kanyang diwa, ay mabilis na bumalik sa realidad ng kanyang bagong katungkulan. "Hindi ang mga Sarmiento ang problema natin ngayon. Ang mga board members ng Villacorte Group ay nag-aalinlangan sa iyong kakayahan. At ang mas masama..." Lumingon si Andres sa pintuan ng kapilya. May lumitaw na isang bagong testamento at ang nagsusulong nito ay ang dating abogado ni Belinda. Isang itim na sasakyan ang huminto sa labas at bumaba ang isang lalaking may dalang mga dokumento. Ito ang huling alas ng mga Sarmiento. Sa kabila ng pagiging bilanggo, tila nagawa pa rin nilang maghasik ng lason mula sa loob ng rehas. Ang kanilang habol ay hindi lamang ang yaman, kundi ang tuluyang pagbagsak ni Nerissa. "Anong ibig mong sabihin, Andres?" tanong ni Nerissa. Sinasabi ng bagong dokumento na bago mamatay si Don Leandro, binago niya ang kanyang kalooban dahil sa mental instability mo na bunga ng pang-aabuso. Sinusubukan nilang patunayan na hindi ka karapat-dapat na humawak ng kumpanya at ang pangangalaga kay Mayumi ay dapat mapunta sa isang third party na itinalaga ni Belinda bago siya maaresto. Ang dugo ni Nerissa ay tila naging yelo. Ang banta na makuha muli si Mayumi ay isang kutsilyong muling bumaon sa kanyang puso. Ang katarungang inakala niyang hawak na niya ay tila buhangin na unti-unting kumakawala sa kanyang mga daliri. "Hinding-hindi nila makukuha ang anak ko," ang malamig na panata ni Nerissa. "Kung kailangang ubusin ko ang huling sentimo ng mga Villacorte para protektahan si Mayumi, gagawin ko. Hindi lang pera ang kailangan natin, Nerissa.
Kailangan nating mahanap si Aling Marta. Siya lang ang makakapagpatunay sa lahat ng kasamaan ni Belinda at Sabel simula pa nung una. She is the key to destroying their legal claims, paliwanag ni Andres. Habang naghahanda si Nerissa para sa huling gabi ng burol, isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero ang pumasok sa kanyang telepono. Pagkasagot niya, isang nanginginig na boses ng isang matandang babae ang narinig niya. Hiha, naririto ako sa lumang simbahan sa Batangas. Bilisan niyo, hindi na ako magtatagal. Alam na nila kung nasaan ako. Ang boses ni Aling Marta. Bago pa man makasagot si Nerissa, ang tunog ng isang mabilis na sasakyan at ang kalabog ng isang pintong sinisira ang narinig sa kabilang linya na sinundan ng biglang pagkaputol ng tawag. Andres, si Aling Marta, nasa Batangas siya, nanganganib ang buhay niya, ang sigaw ni Nerissa. Sa gitna ng pagluluksa sa kanyang ama, kailangang harapin ni Nerissa ang pinakamalaking desisyon ng kanyang buhay. Iiwan ba niya ang burol ni Leandro upang iligtas ang kaisa-isang saksi na magbibigay sa kanya ng tunay na kalayaan, o mananatili siya upang protektahan ang kanyang anak sa gitna ng mga buwayan ng korporasyon? Ang bawat segundo ay tila isang butil ng buhangin sa orasang malapit ng maubos. Ang bituin ay kailangang muling lumaban sa gitna ng madilim na gabi kung saan ang bawat anino ay may hawak na patalim. Ang bawat patak ng luha ay may bigat ng 1,000 alaala, ngunit ang bawat hakbang patungo sa katotohanan ay may hapdi ng isang sugat na muling binubuksan. Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, humaharurot ang sasakyan ni Attorney Andres patungo sa lalawigan ng Batangas. Sa loob nakaupo si Nerissa na ang mga mata ay nakatuon sa madilim na kalsada. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa maliit na sapatos ni Mayumi na naiwan sa upuan. Iniwan niya ang kanyang anak sa ilalim ng mahigpit na pangangalaga ng mga pinagkakatiwalaang security ni Don Leandro sa ospital, ngunit ang puso niya ay tila hinahati sa dalawa. Malapit na tayo, Nerissa. Huwag kang mag-alala, hindi natin hahayaang makuha nila si Aling Marta. Ang pagpapakalma ni Andres habang maingat na binabagtas ang madulas na daan. Andres, sa lugar na ito, nagsimula ang lahat ng hirap ko. Dito ako itinapon at dito ko rin tatapusin ang lahat ng kasinungalingan nila. Ang sagot ni Nerissa, ang kanyang boses ay tila isang malamig na hanging umiihip sa kailaliman ng gabi. Narating nila ang lumang simbahan ng San Sebastian. Ang mga pader nito na gawa sa adobe ay tila mga piping saksi sa nagdaang panahon. Sa loob ng kumbento nahanap nila si Aling Marta, isang matandang babaeng hukot na ang likod nanginginig ang mga kamay at ang mga mata ay puno ng kilabot. Ngunit bago pa man makalapit si Nerissa, isang anino ang lumabas mula sa likod ng malaking kampana. Si Ramil. Dahil sa tulong ng isang tiwaling hukom at ng natitirang koneksyon ni Belinda, nakalabas siya ng kulungan sa pamamagitan ng pansamantalang piyansa. Hawak niya ang isang baril, ang kanyang mukha ay puno ng desperasyon at ang kanyang mga mata ay tila sa isang taong wala na sa tamang katinuan. Huwag kayong lalapit, Nerissa. Akala mo ba ganoon lang kadali iyon? Hindi mo makukuha ang lahat ng yaman habang kami ay nabubulok sa hirap. Ang sigaw ni Ramil, ang boses ay umaalingaw-ngaw sa loob ng banal na gusali. Sa harap ng dulo ng baril, hindi umatras si Nerissa. Dahan-dahan siyang naglakad papalapit kay Ramil. Ang bawat hakbang ay may tunog ng katigasan sa ibabaw ng lumang sahig na bato. Hindi takot ang nasa kanyang mukha, kundi isang malalim at nakakalunod na awa. Ramil, tignan mo ang sarili mo. Nakatayo ka sa loob ng bahay ng Diyos, may hawak na baril at pilit na nagnanakaw ng buhay na hindi kailanman naging sa iyo. 5 taon kitang minahal. 5 taon kong ibinigay ang lahat para sa iyo dahil akala ko ikaw ang kaligtasan ko. Ang mahinahong sabi ni Nerissa, ang bawat salita ay tila isang malumanay na haplos na may kasamang talim. Pero sa huli, ikaw pala ang aninong pumatay sa liwanag ko. Ibalik mo na ang katotohanan kay Aling Marta. Tapusin na natin ito para kay Mayumi. Ang pagbanggit sa pangalan ng kanilang anak ay tila isang kidlat na tumama sa puso ni Ramil. Ang kanyang kamay ay nagsimulang manginig. Ang paningin niya ay lumipat kay Aling Marta, na ngayon ay umiiyak na sa paanan ng altar. Hiha, patawarin mo ako, ang hikbi ni Aling Marta. Hindi lang kita ipinagpalit noon, pinanood ko kung paano sirain ni Belinda ang nanay mo. Sinabihan niya ang tatay mo na may ibang lalaki ang nanay mo at ang sanggol na dala niya ikaw ay hindi kay Don Leandro. Doon nagsimula ang lahat. Itinapon ka nila dahil sa selos at kasakiman.
Ang katotohanang ito ay tila isang huling hininga ng katarungan. Sa labas ang tunog ng mga sirena ng pulis, ay muling lumapit ang kanilang mga ilaw ay nagbibigay ng kulay asul at pula sa loob ng madilim na simbahan. Ramil, itapon mo na ang baril. Wala ka nang pupuntahan, ang utos ni Attorney Andres. Sa isang huling sandali ng kahinaan, ibinaba ni Ramil ang kanyang sandata at napaluhod sa sahig. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa bawat hagulgol. Patawad, Nerissa, patawad. Ngunit ang patawad ay isang salitang huli na para sa mga Sarmiento. Mabilis na pumasok ang mga awtoridad at nilagyan ng posas si Ramil. Sa kabilang dako ng lungsod nalaman din ang balita na si Doña Belinda sa loob ng kulungan ay tuluyan ng nawalan ng katinuan matapos malaman ang pagkamatay ni Don Leandro at ang pagkabigo ng kanilang huling plano. Niyakap ni Nerissa si Aling Marta ang huling saksi ng kanyang nakaraan. Sa gitna ng katahimikan ng simbahan, naramdaman ni Nerissa ang isang malubhang pagluwag sa kanyang dibdib. Ang bituin ay hindi na lamang basta kumikinang. Ito ay nakahanap na ng sarili nitong langit. Pagkalipas ng ilang oras sa loob ng isang pribadong silid sa ospital, nagising si Mayumi at nakita ang kanyang ina na nakaupo sa tabi niya suot ang isang payapa at tunay na ngiti. Kinuha ni Nerissa ang kamay ng anak at hinalikan ito. Tapos na ang lahat, anak. Wala nang magtatangkang kumuha sa atin sa isa't isa'y bulong ni Nerissa. Ngunit habang tinititigan niya ang bintana, nakita niya ang isang matandang babae sa labas ng ospital. Isang babaeng kamukha ng kanyang ina, sa mga larawan nakatayo sa ilalim ng sikat ng araw, at dahan-dahang kumakaway, bago tuluyang maglaho sa liwanag. Nahanap na nga ba ni Nerissa ang tunay na kapayapaan, o ang bawat wakas ay simula lamang ng isang bagong yugto, kung saan ang pagmamahal ay kailangang muling itayo mula sa mga abo. Ang buong imperyo ng mga Villa Corte ay nasa kanyang mga kamay na, ngunit para kay Nerissa, ang tunay na yaman ay ang malayang paghinga ng kanyang anak sa isang mundong wala ng mga anino. Ang dapit hapon sa baybayin ng Batangas ay tila isang painting na gawa sa pinaghalong ginto, kahel at lila. Ang tunog ng banayad na paghampas ng mga alon sa pampang ay nagsisilbing oyay sa isang mundong pagod na sa gulo at sakit. Sa itaas ng isang munting burol na nakatanaw sa dagat, nakatayo ang isang modernong gusali na may nakaukit na pangalang Qui Bituin, ang sentrong binuo ni Nerissa para sa mga kababaihan at batang biktima ng karahasan. Nakaupo si Nerissa sa isang bench na gawa sa nara, pinapanood ang kanyang anak na si Mayumi na tumatakbo sa damuhan kasama ang ilang mga bata mula sa center. Ang tawa ni Mayumi ay tila mga kampanilya ng katarungan na tumutunog sa bawat sulok ng paligid. Wala na ang maputlang mukha at ang takot sa mga mata ng bata. Ang tanging naroon ay ang kislap ng buhay na matagal na nilang ipinaglaban. Dahan-dahang lumapit si Attorney Andres at tumabi sa kanya, dala ang 2 baso ng sariwang buko juice. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na puno ng tensyon o mga plano ng paghihiganti, kundi ng isang malalim na pag-uunawaan na binuo sa gitna ng unos. Nabalitaan mo na ba ang huling ulat mula sa korte? Ang mahinahong tanong ni Andres. Tumango si Nerissa, ang kanyang paningin ay nananatili sa papalubog na araw. Sina Ramil at Clarice ay nahatulan na ng habambuhay na pagkabilanggo para sa falsification, kidnapping at attempted murder. At si Belinda, narinig kong hindi na siya nakakakilala ng kahit sino sa loob ng institusyon. Ang tanging binabanggit niya ay ang mga alahas na matagal na ring naging abo. May puwang pa ba sa puso mo ang puot para sa kanila, Nerissa? Isang banayad na ngiti ang sumilay sa labi ni Nerissa. Ang puot ay isang lason na kailangan mong iluwa bago ka tuluyang mamatay. Pinatawad ko na sila, Andres. Hindi dahil naging mabuti sila, kundi dahil ayokong dalhin ang anino nila sa bagong buhay na ibinigay sa akin. Pinatawad ko na rin ang aking ama, dahil sa huli nahanap ko ang aking sarili dahil sa kanyang paghahanap sa akin. Naramdaman ni Nerissa ang hanging dagat na humahaplos sa kanyang mukha. Sa puntong ito, natagpuan na niya ang tunay na kapayapaan. Ang kapayapaan ay hindi ang kawalan ng problema, kundi ang kakayahang makatayo ng tuwid sa gitna ng anumang bagyo. Hindi na siya ang basahan ng mga Sarmiento. Siya na ang bituin na nagbibigay ng liwanag sa iba pang mga taong naliligaw sa dilim. Ang aral na iniwan ng kanyang paglalakbay ay malinaw. Ang halaga ng isang tao
ay hindi nasusukat sa gintong suot niya o sa pangalang dala niya. Ito ay nasusukat sa kakayahan niyang bumangon mula sa putik at panatilihing malinis ang kanyang puso sa kabila ng lahat ng dumi ng mundo. Ang tunay na yaman ay ang pagmamahal na handang magsakripisyo at ang katarungang hindi humihingi ng dugo, kundi ng pagbabago. Mamahalika na po ang ganda ng mga bituin sa langit. Ang tawag ni Mayumi habang itinuturo ang unang kislap ng gabi. Tumayo si Nerissa, hinawakan ang kamay ni Andres bilang pasasalamat at naglakad patungo sa kanyang anak. Sa bawat hakbang niya sa buhangin, naramdaman niya ang tibay ng kanyang bagong pagkatao. Ang bituin ng mga Villacorte Alonzo ay hindi na kailanman muling mawawala sa anino. Ang kwento ni Nerissa ay nagtatapos dito, hindi sa isang marangyang palasyo, kundi sa piling ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Sa ilalim ng malawak na kalangitan, ang bituin ay patuloy na nagniningning, matatag, malaya at punong-puno ng pag-asa.